KN. Hello mga master at mga lodi. Welcome back muli sa ating channel. Kwentong nobela, The Invincible. Tagalog translator, Andy Dors. Ika-39 na episode ng The Invincible. Hindi magagapi. Kabanata 381 hanggang 370. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela, Kabanata 381. Siya ay ang Noble Divine Dragon. Ang malakas na sigaw ng alagad ng pamilya na iyon ay parang isang malaking bato na bumubulusok sa dagat na nagpapataas ng libong patong ng alon sa karamihan. Young Noble Divine Dragon. Young Noble Divine Dragon Huang Xiaolong. Siya ba ang Young Noble Divine Dragon na si Huang Xiaolong? Tama iyan, ayon sa mga alingaw-ngaw, ang martial spirit ni Young Noble Divine Dragon na si Huang Xiaolong ay isang pares ng kambal, isang itim at isang asul, primordial na Divine Dragon. Ang nag-iisang natatanging asul na dragon sa martial spirit world. Ang buong parisukat ng Blessed Buddha Temple ay nagkakagulo. Ang sorpresa, pagkabigla, at pananabik ay dumaan sa karamihan habang sila ay nakatitig sa pagsamba sa itim at asul na mga dragon na umaaligid sa itaas ng ulo ni Huang Xiaolong. Ang itim at asul na kambal na dragon ay parang dalawang martingale na banal na bundok habang sila ay umaaligid sa kalangitan. Ang dragon na maaaring nagniningning mula sa kanilang mga katawan ay tila bumalot sa lahat ng nasa ilalim ng langit sa isang mapang-ipong presyon. Young Noble Divine Dragon, siya ay Young Noble Divine Dragon. Pinagmasdan ni Shi Xiaofei si Huang Xiaolong, isang hindi kilalang kislap ang nagliwanag sa kanyang mga mata habang siya ay bumubulong sa sarili. Ang katanyagan ng Young Noble Divine Dragon na si Huang Xiaolong ay kumalat sa bawat sulok ng Snowwind Continent. Bilang prinsesa ng Blessed Buddha Empire, bagamat bihira siyang umalis sa Blessed Buddha Palace, pamilyar sa kanya ang pangalan ni Huang Xiaolong. Nitong mga nakaraang araw, ang pinag-uusap ang paksa sa mga kasambahay ng Blessed Buddha Palace at mga gwardya ng palasyo ay isa at pareho, itong Young Noble Divine Dragon. Kabilang ang mga imperial na asawa, mga marangal na kababaihan, at ang kanyang ina, ang Empress ng Blessed Buddha Empire, ay madalas na pinuri si Huang Xiaolong. Ayon sa mga kwentong ipinasa sa pagitan ng mga katulong ng palasyo, asawa, at marangal na kababaihan, itong Young Noble Divine Dragon ay ang pagkakatawang tao ng Dragon God, isang reincarnated na Diyos, hindi natalo, isang buhay na alamat. May kakayahang pumatay sa Deities Templar Elder Aubezo noong siya ay isang Piklate Siantian 10th Order. Makalipas ang kalahating taon, nakapasok siya sa Saint Realm. Sa martial spirit world na ito, walang nangahas na kalabanan ang Deities Templar, maliban sa kanya, Young Noble Divine Dragon. Hindi nagtagal, pinatay niya ang 7 Deities Templar Elder sa Luotong Kingdom. Sa tuwing pinag-uusapan ng mga kasambahay ng palasyo, mga gwardya ng palasyo, mga asawa, at mga maharlika ang tungkol sa Young Noble Divine Dragon, ang kanilang mga mata ay nagniningning sa pagsamba, at pagsamba. Si Shi Xiaofei ay patuloy na nakatitig sa mukha ni Huang Xiaolong nang hindi kumukurap, siya mismo ay hindi napansin na, sa sandaling ito, walang ibang tao sa kanyang mga mata maliban kay Huang Xiaolong. Prinsesa. Tumawag ang isa sa mga kasambahay ni Shi Xiaofei, ngunit hindi tumugon si Shi Xiaofei. Ilang beses pang tumawag ang kasambahay bago narinig ni Shi Xiaofei na may tumatawag sa kanya, ano iyon? Tinabi ng katulong ng palasyo, Prinsesa, lumipat tayo sa likod, malapit na silang mag-away. Huang Xiaolong, Chen Chen, at ang dalawang Chen family Grand Elders na naglalaban, maiisip ng isa ang mapanirang epektong gagawin nila sa paligid, halos mawawasak ang buong square. Kahit na si Shi Xiaofei ay isa ring Saint Realm Warrior, halos hindi niya matiis ang shockwaves mula sa labanan ng 4 na taong ito. Ngayon lang napansin ni Shi Xiaofei na lahat ng tao sa plaza ay umatras palabas ng lugar, ito ay nagpainit sa kanyang mukha sa kahihiyan, bahagyang namula. Ano ang mali sa kanya ngayon? Kaagad, umatras si Shi Xiaofei at ang kanyang mga kasambahay mula sa plaza, naiwan ang 4 na tao sa plaza ng templo. Inutusan ni Huang Xiaolong sina Zhao Shou at Zhang Fo na huwag makialam sa labanan, kaya silang dalawa at ang dalawang higanteng puti ay umatras sa gilid tulad ng iba.
Si Chen Chen at ang dalawang Grand Elder ay nataranta habang sila ay nakatitig sa mga itim at asul na kambal na dragon sa itaas ng Huang Shaolong. Ang itim na buhok na binata na ito ay ang individual na kinikilala bilang ang pinakapangit na talento na nakita ng martial spirit world, Young Noble Divine Dragon, Huang Shaolong. Napagtantong si Huang Shaolong iyon, ang tatlong tao na akmang sesalakay na magkasama ay biglang tumigil, ang takot sa kanilang mga mata ay malinaw na nakikita. Narinig nila na, sa Luotong Kingdom, 7 deities Templar Elders ang namatay sa ilalim ng Poison Corpse Scarabs ni Huang Shaolong. Kinokontrol ni Huang Shaolong ang isang maliit na hukbo ng Poison Corpse Scarabs na may kakayahang pumatay ng mga high-level na Saint Realm expert. Atake. Hindi ba't ang ibig sabihin noon ay mas mabilis kang mamatay? Ang pagtatanong sa kanilang sarili kung maaari nilang harapin ang Poison Corpse Scarabs ay kalabisan. Habang pinagmamasdan ng hindi mapag-aalinlangan ng mga ekspresyon ng tatlong tao na mabilis na nagbabago ng sunod-sunod, hindi na kailangang hulaan ni Huang Shaolong, dahil alam na niya kung ano ang kanilang pinag-iingat. Sigurado ka, kapag lalaban tayo, hindi ko gagamitin ang Poison Corpse Scarabs. Susunod, ang kaluluwa ni Huang Shaolong ay nagbagong anyo kasama ang kambal na Dragon Martial Spirits, nawawala sa paningin sa isang kisap mata. Bago kumurap ang isa, lumitaw si Huang Shaolong sa harapan nila, magkahawak ang dalawang kamay sa mga kamao, sumuntok. Ang malalakas na kamao ay dumurog sa espasyo, hindi nasa salat at surreal, na pinasindik ang nakapalibot na espasyo na may ethereal na puwersa. Ang pag-atake na ito ay nakadirekta sa lahat ng tatlong tao. Mahusay na Void Divine Fist. Sumikip ang mukha ni Chen Chen, mabilis na humarap gamit ang kanyang Infinite Sea Palm. Ang iba pang dalawang Grand Elder ay naalarma, kumikilos ng kalahating beat na mas mabagal kaysa kay Chen Chen, ngunit ipinakita pa rin ang kanilang buong puwersa. Dumagundong. Nanginginig ang lupa. Ang mga taong umatras palabas ng Blessed Buddha Temple Square ay parang sisubog na ang kanilang mga eardrum, nahihilo ang mga isipan. Pagtingin, nakita nila si Chen Chen at ang dalawang Grand Elder na sapilitang pina-atras. Ganap na Soul Finger. Ang kamao ay napalitan ng daliri, isang daliri ang nakaturo mula sa magkabilang kamay, nagpapadala ng gumulong kulay abong fog at matinis na hiyawan ng mga hindi kilalang nilalang. Ang mga imprint ng daliri ay tumusok sa walang laman, na naging dahilan upang ang mga kaaway ay walang pagtatanggol laban dito. Ang grupo ni Chen Chen na may tatlo ay patuloy na umiiwas, lubhang miserable. Irhen Buddha Palm. Ang pag-atake ni Huang Shaolong ay muling nagbago, mula sa daliri hanggang sa palad. Ang nakasisilaw na Buddha Luminescence ay sumasakop sa parisukat sa engranding momentum, mga anino ng mga estatwa ng Buddha na makikita sa mga light prism. Ang maluwalhating eksena ay yumanig sa lahat hanggang sa kaibuturan. Sa kanilang kaalaman, tila walang anumang kasanayan sa pakikipaglaban sa Budismo na may ganoong uri ng kapangyarihan sa Blessed Buddha Empire. Pasure Demon Claw. Ang mga daliri ay kulot, nabubuo sa mga kuko, ang mga itim na demonyong Asura na mga kuko ay nagkulimlim sa kalangitan, na tinatakpan ang maliwanag na kalangitan sa biglang kadiliman. Naramdaman ang nakakatakot at nakakagigil na aura na nagmumula sa hindi mabilang na mga kuko ng demonyong Asura, ang mga tao ay nagmadaling umatras pabalik. God-Binding Palm. Si Huang Shaolong ay gumawa ng isa pang pag-atake ng palad. Inahampas ang magkabilang palad pasulok, ang mga oriet na singsing ay lumawak sa mga layer. Kung saan man sila dumaan, tumahimik ang lahat. Simula sa Great Void Divine Fist, si Huang Shaolong ay nagsagawa ng isang kadena ng malakas na pag-atake. Ang bawat isa sa kanila ay isang mataas na antas ng heaven rank na kasanayan sa pakikipaglaban na tanging pangarap lang ng iba. Bukod pa rito, ipinakita sila ni Huang Shaolong pagkatapos niyang magbago ang kaluluwa, na nagtulak sa pag-atake. Kapangyarihan sa ibang antas sama-sama. Sa paghatol lamang mula sa kapangyarihan, nalampasan ni Huang Shaolong si Chen Chen at ang dalawang Grand Elder. Hindi alintana kung tatlo sila, dinaig pa rin sila ni Huang Shaolong. Ang tatlong lalaki ay naging mga punching bag, paulit-ulit na umaatras at umiiwas.
Ang balikat ni Chen Chen ay tinamaan ng Absolute Soul Finger, ang isa sa mga Grand Elder ay tinamaan ng Earthen Buddha Palm, habang ang huli ay nasaklo ng Osere Demon Claw. Mula sa malayo, ang mga tao ay nanginginig na nanunood kay Huang Xiaolong na gumagawa ng mincemeat ng tatlong Saint Realm expert, natatakot ngunit ang panatismo ay kasing game time. Hindi kayang talunin ng tatlong Saint Realm experts ang isang Huang Xiaolong. Kung hindi sila nagkakamali, nakapasok si Huang Xiaolong sa Saint Realm hindi hihigit sa ilang taon na ang nakalipas. Kaya, ano ang kanyang tunay na lakas ngayon? Ito ay masyadong nakakatakot. Ang napakapangit na talento ni Huang Xiaolong ay masyadong nakakatakot na sukatin, na nawala ng salita sa lahat. Sobrang guwapo. Kung ang Young Noble Divine Dragon ay makatingin sa akin ng isang beses, handa akong paikliin ng 10 taon ng aking buhay. Sabi ng batang miss ng isang marangal na pamilya, ang kanyang kumikinang na mga mata ay nakatitig kay Huang Xiaolong. Inilapat nito ang parehong lohika ni Wang Dong nang sabihin niya na kung handang sabihin ni Prinsesa She Xiaofei ang isang pangungusap sa kanya, handa siyang ahit ang 10 taon ng kanyang buhay. Kung ang Young Noble Divine Dragon ay handang halikan ako, handa akong tanggalin ang 20 taon. Kung ang Young Noble Divine Dragon ay handang halikan ako ng 2 beses, handa akong mamatay para sa kanya. Sa pag-asa sa iyong mukha, sa tingin mo ay makukuha mo ang interes ng Young Noble Divine Dragon. Sa gitna ng mga tao, ang mga batang mises ng mga pamilya ay nag-away ng tit for tat, at muling naging maingay ang kapaligiran. Isang malakas na putok ang umalingaw sa itaas ng plaza, na nakakuha ng atensyon ng mga tao. Pagtingin sa itaas, ang mga tauhan ng Chen family ay hinampas ni Huang Xiaolong sa lupa. Kitang-kita ang pagyanig ng buong parisukat nang tumama ang tatlong katawan sa lupa. Dahan-dahang lumulutang pababa, dahan-dahang lumapit sa kanila si Huang Xiaolong. Si Chen Chen at ang mga Grand Elder ay nawalan ng pag-asa, ang kanilang espiritu ng pakikipaglaban ay durog. Gayunpaman, sa oras na ito, maraming welmang aura ang nagmamadali papunta sa Blessed Buddha Temple mula sa malayo sa mabilis na bilis. Tumingin si Huang Xiaolong at ang iba pa. Ito ay ang emperador ay narito. Malakas na mga bulalas ang umalingaw sa labas ng plaza. Paglapit, makikita ng mga tao na ang nasa harapan ay nakasuot ng dragon robe at malinis ang mukha. Chi Fan Tian. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 382. Junior Brother. Narito ang ating dakilang emperador. Ang pamilya Chen ay bahagi ng ating Blessed Buddha Empire. Bawat henerasyon ay palaging tapat sa ating Blessed Buddha Empire. Tiyak na narito ang emperor para tulungan ang Chen family. May magandang palabas na mapapanood ngayon. Maliban kung ilalabas ng Young Noble Divine Dragon ang kanyang Poison Corpse Scarabs, tiyak na hindi siya ang kalaban ng ating Great Emperor. Malakas na nag-usap ang mga alagad ng pamilya na para bang nakahanap sila ng suporta. Si Chen Chen at ang dalawang Chen family Grand Elders ay nagliwanag habang pinapanood si Shi Fan Tian at ang Saint Realm Guardians ng Blessed Buddha Empire na dumating sa pinangyarihan. Isang nakakasilaw na liwanag ang kumislap nang mawala ito, nakatayo sa plaza ang 6 na nangungunang ekspertong tagapag-alaga ni Shi Fan Tian at Blessed Buddha Empire. Pagbati, dakilang emperador. Si Prinsipe Taigan, ang mga bantay ng palasyo ng prinsipe, at ang maraming mga alagad ng pamilya sa paligid ng plaza ay lumuhod lahat bilang pagpupugay. Magsitayo ang lahat. Nagsalita si Shi Fan Tian. Sa pahintulot ni Shi Fan Tian, tumayo ang lahat. Maharlik ang ama. Lumapit si She Xiaofei, nagkurtsi sa pagsaludo. Tumango si Shi Fan Tian sa kanyang anak habang mahinang ngumiti bago humakbang patungo kay Huang Xiaolong. Ang 4 na sulok ng plaza ay naging nakamamatay na tahimik, pinapanood si Shi Fan Tian na naglalakad patungo kay Huang Xiaolong, sunod-sunod na hakbang. Kinabahan si She Xiaofei nang makita ito, hindi alam kung bakit, nag-aalala siya para kay Huang Xiaolong. Gayunpaman, si Chen Chen at ang parehong Grand Elder ay awkward na umakyat mula sa lupa, pasuray-suray hanggang sa makarating sila sa harap ni Shi Fan Tian.
Emperor, kailangan mong humingi ng hustisya para sa amin. Nagsumamo si Chen Chen nang hindi nawawala ng ugali. Tumango si Shi Fantian sa ibabaw, samantalang isang mapait na ngiti ang lumabas sa loob. Bago ang mapagbantay ng mga mata ng karamihan, puminto si Shi Fantian 3 metro mula sa Huang Xiaolong. Nakatayo, si Shi Fantian at Huang Xiaolong ay nakaharap sa isa't isa sa katahimikan. Habang ang lahat ng nanonood ay lalong kinakabahan sa isang minuto, iniisip na malapit ng sumiklab ang labanan sa pagitan ni Shi Fantian at Huang Xiaolong, biglang narinig nila ang mahinang tawa ni Shi Fantian, Junior Brother, ilang taon na lang mula nang huli tayong magkita. Isa't isa, hindi ko akalain, yun ang iyong kasalukuyang lakas ay halos umabot sa akin. Noong si Huang Xiaolong ay nasa Blessed Buddha Empire noong taong iyon, nang siya ay pinili ng Blessed Buddha Altar para tumanggap ng Buddhism Energy Baptism at binigyan ng isang pagkakataon na makipagkita kay Shi Fantian, isa lamang siyang Yantian Third Order. Ngunit ngayon, wala pang isang dekada ang lumipas, ang tatlong Chen Family's Saint Realm Warrior ay nagsanib puwersa pa ring nabigo upang talunin si Huang Xiaolong. Umiyak si Shi Fantian sa kanyang puso. Tumingin si Huang Xiaolong kay Shi Fantian, isang ngiti din ang sumilay sa kanyang mukha. Senior brother, ilang taon na ang nakalipas mula noong tayo ay nagkita, sana ay naging maayos ka. Parehong ngumiti ng malawak sa isa't isa tulad ng muling pagsasama-sama ng matagal nang nawawalang kaibigan. Junior brother. Senior kuya. Ang mga tao sa paligid na naghihintay ng isang labanan na sumiklab ay nakatayong kahoy, natulala. Kasama si Shi Xiaofei, siya ay mukhang nalilito at nalilito. Bagamat siya ay anak ni Shi Fantian, hindi niya alam na nakilala ng kanyang ama si Huang Xiaolong taon na ang nakakaraan at na si Huang Xiaolong ay talagang junior brother ni Shi Fantian. Tinulyapan ni Shi Fantian ang tatlong grupo ni Chen Chen, sinabi kay Huang Xiaolong, Junior brother, bigyan mo ako ng mukha, hayaan mo na ang usapin dito, paano na? Sa pagpunta dito, ipinalam sa kanya ang hidwaan sa pagitan ni Huang Xiaolong at ng Chen family. Napatingin si Huang Xiaolong sa direksyon ni Chen Chen, ang simpleng pagkilos na iyon ay nagpasikip sa puso ni Chen Chen at ng mga Grand Elder sa pagkabalisa. Tumango si Huang Xiaolong. Dahil si Shi Fantian ang nagsalita para sa kanila, hindi maganda kung gagawa siya ng mga bagay ng masyadong pilit. Kung tutusin, hindi naman siya at ang Chen family ay nagkaroon ng walang kamatayang awayan ng dugo. Ang kanyang maliit na salungatan sa Chen family ay walang halaga kumpara sa isang may Deitist Templar. Nang makita ito, lahat ng tatlong tauhan ng Chen family ay lihim na nakahinga ng maluwag. Patriarch Chen, ipaubaya na ba natin ang usapin dito? Bahagyang lumuwag ang puso ni Shi Fantian nang makitang tumango si Huang Xiaolong bilang pagsangayon, at tumingin siya kay Chen Chen. Susunod kami sa utos ng kamahalan. Magalang na sagot ni Chen Chen. Mula sa sandaling nalaman niyang ang kabilang panig ay si Huang Xiaolong, pagsisisi ang nangyari. Gayunpaman, si Huang Xiaolong ay umatake na sa oras na iyon. Pinilit sa gilid ng talim, wala silang nagawa kundi ang makipaglaban. Ngayon, sa pamamagitan ng Shi Fantian na namamagitan para sa kanila, ito ang pinakamagandang resulta na inaasahan ni Chen Chen. Tumango si Shi Fantian, nasiyahan sa sagot ni Chen Chen. Bumalik siya kay Huang Xiaolong, may ngiti sa kanyang mukha, Junior brother, sa pagkakataong ito, anuman ang mangyari, kailangan mong manatili ng ilang araw dito para magawa ko ang aking tungkulin bilang isang host. Tumawa si Huang Xiaolong, na curious ako kung masarap ang alak sa iyong Blessed Buddha Palace. Natigilan si Shi Fantian saglit at pagkatapos ay tumawa ng masaya, masisiguro kung mas masarap ito kaysa sa alak sa Buddhist house. Umalaklak si Huang Xiaolong, dahil sinabi mo iyon, mananatili ako ng ilang araw. Nagtawanan ng dalawa. May saya sa mga mata ni Shi Xiaofei na pinagmamasdan si Huang Xiaolong na magiliw na nakikipag-usap sa kanyang ama. Sa oras na ito, nagmumula sa buong paligid ang mga ingay ng laway na nilalamon. Nagtataka, nilinggan ni Huang Xiaolong ang mga tao at nakita ang lahat ng mga binata na nakatitig sa bahagyang nakangiting mukha ni Shi Xiaofei. Tumingin si Huang Xiaolong kay Shi Xiaofei,
ang kanyang ngiti ay talagang isang tula, masayang mga mata na kahawig ng nagliliwanag na buwan na nakakaakit sa lahat ng nabubuhay na nilalang. Nakangiti pa rin si Shifantian na nagpapakilala kay Huang Xiaolong, Junior Brother, halika, ipapakilala kita, ito ang aking anak, si Xiaofei. Tumango si Huang Xiaolong kay Shi Xiaofei, sinabing, alam ko. Lumapit si Shi Xiaofei kina Huang Xiaolong at Shifantian na nakayuko, bumati, Young Noble Huang. Isang boses na parang isang Oriole song, malinaw at nakakaganyak, na parang may kung anong kumikiliti sa puso ng mga taong nakarinig nito. Logically, bilang junior brother ni Shifantian, dapat tawagin ni Shi Xiaofei si Huang Xiaolong bilang martial uncle, ngunit hindi niya ginawa. Sa halip, pinili niyang tawagan siyang Young Noble Huang. Maaaring hindi napansin ng iba ang maliit na pagkakaibang ito, ngunit napansin ni Shifantian. Isang makahulugang sulyap ang ginawa ni Shifantian sa kanyang anak. Siya ay nagkaroon lamang ng isang anak na babae, at ang kanyang anak na babae ay may napakataas na pamantayan. Sa loob ng maraming taon, binaliwala lang niya ang mga tinaguriang mahuhusay na henyo ng malalaking pamilya. Kawakas, may lumitaw na tila kinikilala niya. Ngunit, ito ay mainam sa pananaw ni Shifantian, isang napakalaking henyo lamang tulad ni Huang Xiaolong ang karapat-dapat sa kanyang anak na babae. Bagamat nakarinig siya ng mga chismis na nag-uugnay kay Huang Xiaolong sa banal na dalaga ng deities Templar, karaniwan sa martial spirit world para sa mga lalaki na magkaroon ng 3 asawa at 4 na asawa, isa, lalo na ang isang lalaking kasing kalibre ni Huang Xiaolong. Ipinakilala ni Huang Xiaolong sina Zhao Shu at Zhang Fu kay Shifantian bilang kapalit. Naikuyom ni Shifantian ang kanyang mga kamay bilang pagbati, hindi ko alam na sina Senior Zhao Shu at Senior Zhang Fu iyon, matagal ko nang narinig ang mga pangalan ng dalawang senior. Sa kamakailang panahon, habang si Huang Xiaolong ang karapat-dapat na kahalili ng Asuras Gate ay kumalat sa buong Snowwind Continent, ang kaliwa at kanan na tagapag-alaga ay ang mga pangalan, Zhao Shu at Zhang Fu, ay binanggit ng maraming puwersa sa kontinente. Sina Zhao Shu at Zhang Fu ay parehong gumanti ng pagbati, ni isa sa kanila ay hindi mapagpanggap na mga karakter. Kasunod nito, inimbitahan ni Shifantian sina Huang Xiaolong, Zhao Shu, at Zhang Fu sa Blessed Buddha Palace. Si Huang Xiaolong ay pumasok sa loob ng Blessed Buddha Temple upang sambahin ang Blessed Buddha statue bago sila umalis sa palasyo. Ilang sandali pa, nawala sa paningin ng mga tao sina Huang Xiaolong, Shifantian, at ang iba pa. Sa paligid ng plaza, nagising ang mga disipulo ng mga pamilya mula sa kanilang pagkagulat ng mahabang panahon matapos umalis sa plaza sina Huang Xiaolong, Shifantian, Shi Xiaofei, at iba pa. Ang Young Noble Divine Dragon ay talagang junior brother ng ating Great Emperor. Ano ito? Tama, may nakakaalala ba noong panahong may pinili ang mahal na Buddha altar? Sinasabi mo na ang taong pinili ng Blessed Buddha altar noong nakaraan ay ang Young Noble Divine Dragon. Nagkagulo ang mga tao. Tulad ng isang bagyo, ang balita tungkol sa Young Noble Divine Dragon na nasa Blessed Buddha Empire ay kumalat at ang buong lungsod ay kumulo. Sa martial spirit world, ang malakas ay iginagalang, ang isang makapangyarihang talentadong henyo tulad ni Huang Xiaolong ay isang pag-iral na iniidolo ng hindi mabilang na alagad ng mga pamilya. Pinangunahan ni Shifantian ang grupo ni Huang Xiaolong sa Blessed Buddha Palace. Pagdating pa lang nila sa pasukan, isang kaakit-akit na babae na nakasuot ng phoenix robe, na may buhok na pinalamutian ng phoenix head crown, ay nakitang naghihintay ng may pag-asa. Sa likod niya ay isang grupo ng mga asawa, mga katulong ng palasyo, at mga gwardya. Walang alinlangan, ang nakakaakit na babaeng ito ay ang ina ni Shi Xiaofei, ang Empress ng Blessed Buddha Empire, si Lin Mengal. Nang makita siya, isang ngiti ang nabuo sa mukha ni Shifantian habang sinabi niya kay Huang Xiaolong, mukhang mas sikat ka kaysa sa akin, kapag bumalik ako mula sa mga paglalakbay sa Panganyaso, wala akong masyadong tao na naghihintay para salubungin ako. Malinaw na, habang papunta sina Shifantian at Huang Xiaolong sa palasyo, ang Empress ng Blessed Buddha Empire ay nakatanggap ng balita tungkol sa kanyang pagbisita, kaya maagang tinipon dito ang mga asawa, katulong, at gwardya upang hintayin sila. Siyempre,
Ang taong inaasahan ng lahat ay si Huang Xiaolong, ang maalamat na henyo ng martial spirit world. Polygamia. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 383. Mga puwersa ng Deities Templar. Eksakto tulad ng sinabi ni Shi Fantian, sa sandaling matapos ang kanyang sentensya, si Empress Lin Mengel at ang grupo ng mga asawa, katulong, at mga gwardya ay naglibot sa Huang Xiaolong mula sa itaas hanggang sa ibaba. Si Shi Fantian ay walang maraming asawa, ngunit mayroon pa rin silang hindi bababa sa 80 tao, bawat isa ay kagandahan sa kanilang sariling kagandahan. Dahil tinitigan ng higit sa 80 magagandang babae ng sabay-sabay, nakaramdam si Huang Xiaolong ng hindi komportableng pagkislot sa buong katawan niya at mapait na ngumiti sa kanyang puso. Parang lumaki ng kaunti ang reputasyon niya. Naisip ni Huang Xiaolong ang mga bida sa pelikula at mga pop idol sa mundo, maituturing bang mga tagahanga niya ang mga asawang ito ni Shi Fantian? Sa puntong ito, magiliw na naglakad si Empress Lin Mengel, na nagsagawa ng kalahating curtsy kay Shi Fantian, saludo kami sa pagbabalik ng emperador. Matapos magsaludo ang Empress, sumunod naman sa pagsaludo ang mga asawa, kasambahay, at mga gwardya sa kanyang likuran. Tinenyasan sila ni Shi Fantian na tumayo, at nang dumating ang Empress sa kanyang tabi, tinukso ni Shi Fantian na may ngiti sa kanyang mukha. Sabi ko, Lil, Meng, ang taong hinihintay ninyong tanggapin ay malamang na hindi ako. Isang mahinang ngiti ang isiniwalat ni Blessed Buddha Empress Lin Mengel, si Emperor ay nagbibiro. Tumawa si Shi Fantian, na nagsasabing, halika, ipapakilala ko sa inyong lahat, ito ang taong pinag-uusapan ninyong lahat gabi at araw sa nakalipas na panahon, Young Noble Divine Dragon, Huang Xiaolong. Nagningning ang mga mata ni Empress Lin Mengel, nakangiti kay Huang Xiaolong, Young Noble Huang. Si Huang Xiaolong ay hindi naglakas loob na labis na ipahayag ang kanyang sarili, mabilis na binati, hipag. Bahagyang natigilan si Lin Mengel nang marinig niyang tinawag ni Huang Xiaolong ang kanyang hipag. Tumawa si Shi Fantian sa gilid, ipinaliwanag, si Xiaolong ang aking junior brother. Junior brother. Si Lin Mengel at ang grupo ng mga asawa ay nataranta. Bagamat ipinaalam sa kanila na ang Emperor ay babalik sa Blessed Buddha Palace kasama ang Young Noble Divine Dragon na si Huang Xiaolong, wala ni isa sa kanila ang nakakaalam na si Huang Xiaolong ay junior brother ni Shi Fantian. Pagkaraan ng saglit na pagwawalang bahala, mabilis na nakabawi si Empress Lin Mengel, bumalik ang ngiti sa kanyang mukha, Emperor, dapat ay sinabi mo sa amin kanina na ang Young Noble Divine Dragon ay ang iyong junior brother. Tumawa si Shi Fantian sa halip na magalit, hindi pa huli ang lahat para sabihin ito ngayon, pumasok muna tayo at mag-usap. Mainit siyang gumawa ng please gesture kay Huang Xiaolong. Sabay na pumasok sina Huang Xiaolong at Shi Fantian, habang si Lin Mengel ay sumunod kalahating hakbang sa likuran ni Shi Fantian. Sina Zhao Shu at Zhang Fo ay sumunod kay Huang Xiaolong, papasok sa Blessed Buddha Palace. Inutusan ni Shi Fantian ang mga tao na maghanda ng handaan sa gitnang bulwagan ng palasyo. Pagdating nila sa gitnang bulwagan, inakay niya sina Huang Xiaolong, Zhao Shu, at Zhang Fo sa mesa. Ayon sa mga tagubilin ni Shi Fantian, si Huang Xiaolong ay nakaupo sa tabi ni Shi Fantian sa isang gilid habang si Lin Mengel sa kanyang kaliwa, pagkatapos ay si Shi Xiaofei at ang iba pang asawa. Sa kabilang panig, sa tabi ni Huang Xiaolong, ay naroon sina Zhao Shu, Zhang Fu, at iba pang eksperto sa kaharian ng banal na kaharian ng Blessed Buddha Empire. Nang makaupo na ang lahat, itinaas ni Shi Fantian ang kanyang tasa kay Huang Xiaolong para sa isang toast, Junior brother, tikman itong Blessed Buddha wine, ito ang sarili kong recipe na itinuro ko sa mga tao sa ibaba na magtimpla. Si Huang Xiaolong ay nagniningning, itinaas ang kanyang tasa, talaga. Ang kanilang mga tasa ng alak ay tumunog, at pareho silang naubos ang kanilang alak ng sabay-sabay. Dumudulas sa lalamunan, ang mga unang note ay medyo maasim, ngunit isang hinahangad na asim. Ang susunod na layer ay maanghang. Isang nakakahumaling na maanghang na naging bahagyang tuyong tartness, ngunit pinupuno nito ang umiinom ng matamis na sensasyon.
Para bang tinitingnan ang pagsikat ng umaga mula sa malayo, isang bagong umaasang bukang liwayway na sinasalubong ng masalimuot na emosyon sa nalalabing mga anino sa paanan nito. Tinitigan ni Shi Fantian si Huang Xiaolong. Tumingin si Huang Xiaolong kay Shi Fantian, pinupuri, masarap na alak. Ang Blessed Buddha wine na ito ay talagang ilang beses na mas masarap kaysa sa Buddhist house restaurant na iyon. Nang marinig ni Huang Xiaolong na pinupuri ang alak na kanyang nilikha, si Shi Fantian ay natuwa, mukhang nagagalak, na para bang nagkaroon ng tagumpay ang kanyang paglilinang. Ang kapistahan ay nagpatuloy sa isang masayang kalagayan. Sumigaw si Shi Fantian, Junior Brother, sa labanan sa kaharian ng Luotong, napatay mo ang 7 deity Templar Elders, maging ang kanilang Grand Elder na si Geje ay tumakbo ng gulat na gulat, labis akong nagulat nang marinig ko ang balita. Ang mga tasa ay huminto sa himpapawid habang ang mga mata sa paligid ng mesa ay lumingon kay Huang Xiaolong. Lalo na ang titig ni Shi Xiaofei, hindi iniiwan si Huang Xiaolong sa mahabang panahon. Sa kabila ng maraming beses na narinig ang mga pangyayari, napakaraming bersyon, gustong-gusto niyang marinig ang bersyon ni Huang Xiaolong. Sinabi ni Huang Xiaolong, maswerte akong napaamo ang ilang poison corpse scarab, kung hindi, tayong tatlo ang tatakas para sa ating buhay. Nagtawanan ang lahat. Nagpatuloy si Shi Fantian, ang mga poison corpse scarab na ito ay mga makamandag na nilalang na umiral noong sinaunang panahon, kahit noong nakaraan, ang pagbanggit lamang ng kanilang pangalan ay nakakatakot sa mga tao, at nawala sila ng higit sa ilang daang milenyo. Hindi ko akalain na mapaamo mo itong poison corpse scarabs. Tumango si Huang Xiaolong, 3 taon na ang nakalilipas, ako, si Zhao Shu, at ilang iba pang tao ay nasa Origin Forest upang hanapin ang pagkasira ng Ancient Dragon Clan. Natagpuan namin ang Poison Corpse Scarab na ito sa Origin Forest. Ang katotohanan na natagpuan niya ang mga Poison Corpse Scarab na iyon sa Origin Forest ay hindi karapat-dapat na itago, bukod pa rito, hindi natatakot si Huang Xiaolong na malaman ng Deities Templar. Origin Forest. Si Shi Fantian ay namangha. Ang bawat eksperto sa loob ng mga imperyo ng Martial Spirit World ay sinusubukang alamin kung saan pinulot ni Huang Xiaolong ang mga Poison Corpse Scarab na ito, hindi inaasahan ni Shi Fantian na ito ang Origin Forest. Ngunit mabilis na napagtanto ni Shi Fantian na sa isang lugar lamang na tulad ng Origin Forest maaari pa ring umiral ang mga sinaunang makamandag na insektong tulad nito. Nagpatuloy si Shi Fantian, hindi ko inaasahan na makikita ni Junior Brother ang mga Poison Corpse Scarab na ito sa Origin Forest. Sa mga taong ito, ako ay nag-iisa, naiintindihan ang isang kakaibang pamamaraan, kaya napalampas ko ang pagkakataon ng Ancient Dragon Clan Rollans. Sa oras na lumabas ako, ang space tunnel na humahantong ay muling selyado, kahit na ang mga eksperto sa Saint Realm ay hindi maaaring basagin ito sa pamamagitan ng puwersa. Ang pasukan sa espasyo sa Ancient Dragon Clan Ruin ay nagsara hindi nagtagal pagkatapos umalis si Huang Xiaolong sa Origin Forest. Alam ito ni Huang Xiaolong mula sa mga chismis na kumakalat sa paligid. Ang mga walang ginagawang pag-uusap ay humusad sa isang masiglang kapaligiran, at ang paksa ay unti-unting lumipat sa Deities Templar. Mamantong hininga, sinabi ni Shi Fantian, lalong lumalaganap ang Deities Templar. Sa nakalipas na ilang taon, ang kanilang puwersa ng impluensya ay lumawak sa mabilis na bilis, na kumukontrol sa mga anino ng maraming puwersa ng imperial. Ang mga tumangging magsumite ay ang kanilang mga pamilya at angkan ay nalipol hanggang sa ugat. Gayunpaman, hindi ito magiging ganoon kadali kung gusto nilang salakayin ang aking Blessed Buddha Empire. Isang matalim na kislap ang sumilay sa mga mata ni Shi Fantian habang sinasabi niya ito, isang segundong pagkapuot ang lumabas sa kanyang katawan. Sa mga tuntunin ng lakas, ang Blessed Buddha Empire ay pumangatlo sa mga 17 imperyo sa Snowwind Continent, samantalang ang paghahambing ng individual na lakas, ang lakas ni Shi Fantian ay nasa nangungunang 3 sa kontinente. Higit pa rito, ang mga kaharian sa ilalim ng Blessed Buddha Empire ay lubos na tapat, na ginagawa itong isa sa pinakamahirap na imperyo para sa mga Deities Templar na pasukin ang kanilang mga paraan. Ang paksa ay nagdala ng kabigatan sa kapistahan.
Nagpatuloy si Shi Fantian, nabalitaan kung mayroon ng siyam na kaharian sa ilalim ng Duanren Empire na kinuha ng Deities Templar. Natatakot ako na sa loob ng 3 hanggang 4 na taon, ang Deities Templar ay magpapatuloy at sasalakayin ang Duanren Imperial City. Alam ni Shi Fantian ang relasyon ni Emperor Duanren at Huang Xiaolong. Kumunat ang noo ni Huang Xiaolong, kailangan niyang aminin na kung magpapatuloy ang sitwasyon sa isang katulad na kalakaran, sandali na lang hanggang sa atakihin ng Deities Templar ang Duanren Imperial City. Siyempre, hindi gustong makita ni Huang Xiaolong na mangyari ito. Isinasantibi ang kanyang relasyon kay Emperor Duanren, naroon ang Exi family ni Exi Puti, at ang mga in-laws ng kanyang nakababatang kapatid na babae, ang Guo family, na naninirahan sa Duanren Imperial City. Pinasag ni Shi Fantian ang pag-iisip ni Huang Xiaolong nang tumawa, gayunpaman, pinatay ni Junior Brother ang siyam sa kanilang mga elder hanggang ngayon, na humahadlang sa bilis ng kanilang paglawak. Unang pinatay ni Huang Xiaolong ang Aobezo ng Deities Templar, si Yao Fei, pagkatapos ay si Yao Shan, at ang iba pa ay may mahalagang papel sa pagpapabagal sa pagpapalawak ng puwersa ng Deities Templar, na naging sanhi ng pag-aalinlangan ng mga kaharian at puwersang sumuko sa kanila. Ang kapistahan ay tumagal ng malalim hanggang sa gabi bago ang lahat ay nagretiro para sa gabi. Isang full moon night. Nakatayo sa bakuran ng tirahan na inayos ni Shi Fantian para sa kanya, tinitigan ni Huang Xiaolong ang malayong kalangitan, ang liwanag ng buwan ay sumasalamin sa kanyang mga mata. Masyadong mabilis na lumawak ang puwersa ni Deities Templar nitong mga nakaraang taon. Sa pag-asa sa kanyang individual na lakas, halos imposible para sa kanya na labanan ang mammoth na ito. Sa makatuwid, ang paglalakbay na ito sa Star Cloud Continent, anuman ang anuman, kailangan niyang matagumpay na makuha ang posisyon ng Azures Gate Sovereign at ganap na kontrolin ang Azures Gate. Isang terminong ginamit upang tukuyin ang asawa ng kapatid, kapwa sa kapatiran at pamilya. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 384. 12 Anyo ng Dragon God. Bagamat walang kakayahan si Huang Xiaolong na labanan ang mammoth na tinatawag na Deities Templar sa mga tuntunin ng kabuoang lakas, maghahanap siya ng mga paraan upang pigilan ang paglawak ng kanilang puwersa. Isang matalim na kislap ang kumislap sa kanyang mga mata at tinawag niya sina Zhao Shou at Zhang Fu. Soberano, anong mga utos ang mayroon ka para sa iyong mga nasasakupan? Magalang na tanong nina Zhao Shou at Zhang Fu nang tumayo sila sa harap ni Huang Xiaolong. Malungkot ang boses ni Huang Xiaolong, ihatid ang aking order, anumang pamilya, kaharian, o sekta sa Snowwind Continent at Starcloud Continent na sumuko sa Deities Templar ay aking kaaway. Ako, si Huang Xiaolong, ay tiyak na lipulin sila. Sa huli, sumabog ang hangarin sa pagpatay sa mga mata ni Huang Xiaolong. Sa sandaling kumalat ang balitang ito, ang mga puwersang iyon na nagkukubli sa pag-iisip ng pagsumit sa Deities Templar ay kailangang mag-isip ng 2 beses at higit pa bago gawin ito. Kung sinabi ito ni Huang Xiaolong sa nakaraan, ang mga patriarka, sekta, at kaharian ng mga pamilyang ito ay ituturing ito bilang lumilipas na hangin, gayunpaman, pagkatapos ng insidente sa Luotong Kingdom, kung saan pinatay ni Huang Xiaolong ang 7 Deity Templar Elders, walang maglalakas loob. Tinasabing si Huang Xiaolong ay labis na umabot. Oo, soberano. Magkasabay na sumunod sina Zhao Shou at Zhang Fu. Ikinaway ni Huang Xiaolong ang kanyang kamay, pinaalis sina Zhao Shou at Zhang Fu. Maraming mga disipulo ng Azures Gate sa Snowwind Continent mismo, naniwala si Huang Xiaolong na ang kanyang deklarasyon ay kakalat sa tainga ng mga puwersang ito sa lalong madaling panahon. Matapos umatras sina Zhao Shou at Zhang Fu, pumasok si Huang Xiaolong sa Zumi Temple. Sa loob ng Zumi Temple, ang 12 primordial na banal na mga bangkay ng dragon ay nakatatak pa rin sa loob ng mga kristal na haligi, na nakahanay sa isang gilid ng bulwagan ng templo. Napagmasdan ni Huang Xiaolong ang 12 primordial na divine dragon na ito, bawat isa sa kanila ay naiiba. Sa bawat oras na inoobserbahan ni Huang Xiaolong ang kanilang mga poster, magkakaroon siya ng kaunting pananaw sa isang kasanayan.
Nakahilera sa isang hilera, ang 12 primordial na divine na poster ng mga dragon na ito ay nagpakita ng kakaibang kasanayan sa Dragon Clan. Ito ang conclusion ni Huang Xiaolong matapos pag-aralan ang 12 kristal na estatwa ng dragon na ito, kaya naman hindi nagmamadali si Huang Xiaolong na pinuhin ang mga ito. Hindi pa huli na gawin ito pagkatapos niyang malaman ang nakatagong kasanayan. Bukod dito, sa isa sa mga lumang talaan na nabasa niya sa Duanen Institute, binanggit na ang lakas ng enerhiya na nakapaloob sa primordial na tunay na diwa ng dragon at dugo ng dragon ng mga dragon ay napakalaki at marahas. Ang mga mandirigma sa ilalim ng God Realm na gustong pinuhin sila ay dapat maghanda at kumuha muna Dragon God Grass. Maaaring pikalmeyan ng Dragon God Grass ang enerhiyang nasa loob ng tunay na diwa at dugo ng dragon ng primordial na banal na dragon, na lubos na nakakabawas sa panganib sa panahon ng proseso. Nabanggit din nito na ang epekto ay mas mahusay sa Dragon God Grass. Kaya, nagpa siya si Huang Xiaolong na maghintay hanggang sa makabili siya ng Dragon God Grass. Isa ito sa mga gawaing ibinigay niya kina Zhao Shou at Zhang Fu, upang hanapin ang kinaroroonan ng Dragon God Grass. Matapos pagmasdan ng ilang sandali ang 12 dragon, ipinikit ni Huang Xiaolong ang kanyang mga mata. Ang poster ng 12 dragon ay paulit-ulit na kumikislap sa kanyang isipan. Ang mga imahe ay nag-overlap at nagbago sa pagkakasunod-sunod. Habang nakapikit pa rin, nagsimulang kumilos si Huang Xiaolong, ang dalawang kamay ay nabuong mga kuko na nakayuko. Mula sa mga kuko, mamaling sila sa mga palad, nagdiin pababa. Ang mga kamay ni Huang Xiaolong ay gumalaw at nagbago ng may pagkalikido at daloy, pinupuno ang malaking bulwagan ng mga nagbabantang bakas ng kuko, mga tatak ng palad, at mga tatak ng kamaho. Habang bumibilis ang kanyang paggalaw, umalangaw-ngaw ang mahinang alingaw-ngaw ng dragon sa buong bulwagan. Makalipas ang ilang oras, nagsasanay pa rin si Huang Xiaolong na nakapikit, ngunit ang pag-alingaw-ngaw ng dragon sa loob ng bulwagan ng templo ay lalong tumindi. Biglang binuksan ni Huang Xiaolong ang kanyang mga mata. Sa pag-iling ng kanyang mga braso, lumipad palabas ang dalawang anino ng dragon. Kinaya ng dalawang dragon shadow na ito ang Fire Dragon at Ice Dragon na selyado sa loob ng mga kristal na estatwa. Sa sandaling lumitaw ang apoy at yelong mga dragon, maaaring mapuno ng malakas na momentum ng dragon ang buong espasyo. Pagkaraan ng ilang sandali, ang dalawang dragon ay naging mga hibla ng Dragon Chi, bumalik sa katawan ni Huang Xiaolong. Tuwang-tuwa si Huang Xiaolong. Ang maikling sandali ng insight kanina ay nagpahusay sa kanyang Battle Chi at True Essence Energy na nagkakahalaga ng mga buwan ng cultivation. Ang hanay ng kakaibang kasanayan ng Dragon Clan na ito ay maaari talagang mapahusay ang lakas ng Battle Chi ng isang tao. Taglit na nagmumuni-muni, nagpa siya si Huang Xiaolong na pangalanan ang kasanayang ito na 12 forms of the Dragon God. Nakakaawa, ang natitirang 12 kristal na estatwa ay ninakawan ng deities Templar, 10 Directions Continent, at ng Bedlam Lands. Bahagyang hinagpis ni Huang Xiaolong sa kanyang puso. Ang kumpletong hanay ng natatanging kasanayang ito ay nakapaloob sa lahat ng 24 na primordial na Divine Dragon Corpses. Walang duda, lalakas ang kapangyarihan nito kung matututunan niya ang kumpletong set. Nagpatuloy siya sa pagmamasid at pagsasanay saglit, at pagkatapos ay umupo upang magnilay, lumunok ng Sky Dragon Peel. Ang kanyang paglilinang ay patuloy na umuunlad sa mga nagdaang araw, at may pakiramdam na malapit na siyang makapasok sa kaharian ng Santong Ika-4 na utos. Ang pagsira sa Fourth Order Saint Realm ay nangangahulugan na siya ay isang mid-level na Saint Realm expert. Ito ay isang dividing line. Sa sandaling tumawid si Huang Xiaolong sa linya, ang kanyang lakas ay kukuha ng isa pang mahusay na paglukso pasulong. Isa sa layunin ni Huang Xiaolong ay makapasok sa Fourth Order Saint Realm bago makarating sa Azures Gate Headquarters. Magdaragdag ito sa kanyang mga pagkakataong lumaban para sa posisyon ng Azures Gate Sovereign. Nang ganap na napino ni Huang Xiaolong ang Sky Dragon Peel, lumabas siya sa Godly Mount. Zumi. Maliwanag na ang labas, at ang mga gusali ng palasyo ay sumasalamin sa nakasisilaw na sikat ng araw sa umaga, na nagniningning na parang gintong simboryo. Inangaan ni Huang Xiaolong ang pagsikat ng araw, tahimik, maganda, at kahanga-hanga.
Kung huminto ang oras sa sandaling ito, hindi tatutol si Huang Xiaolong. Gayunpaman, ang pakiramdam na ito ay tumagal ng hindi hihigit sa isang panandaliang pag-iisip dahil alam niyang hindi ito posible. Sa oras na ito, dumating ang isa sa mga higanteng pupay upang ipaalam kay Huang Xiaolong na narito si Prinsesa Shi Xiaofei upang bisitahin. Papasukin mo siya. Itinuro ni Huang Xiaolong, ngunit siya ay naguguluhan, bakit ang Shi Xiaofei na ito ay pupunta upang makita siya. Hindi nagtagal at bumalik ang higanteng puti kasama si Shi Xiaofei sa likod nito. Ngayon, si Shi Xiaofei ay nakasuot ng pastel green long dress, ang kanyang maliit na cherry lips ay mukhang basa-basa at malambot. Siya ay may katangi-tanging katangian, isang natural na kagandahan kahit na walang anumang pampaganda. Baka sa kanyang masayang mga mata ang pagiging mahiyain, hindi maiwasang maantig nang makita siya. Taglit na natigilan si Huang Xiaolong sa hitsura ni Shi Xiaofei. Nang tumayo si Shi Xiaofei sa kanyang harapan, isang malambot na amoy ang nanunukso sa sentido ni Huang Xiaolong na gin icing siya. Natawa si Huang Xiaolong sa kanyang sarili, parang hindi sapat ang kanyang ugali. Ano bang kailangan hanapin ako ni Princess? Si Huang Xiaolong ang nagsimulang magtanong. Tumingin si Shi Xiaofei kay Huang Xiaolong, bahagyang umangat ang gilid ng kanyang mga labi, ibig bang sabihin ay hindi kita mahahanap kung walang mga bagay. Bahagyang nabulunan si Huang Xiaolong, umiling at sinabing, hindi totoo. Bakit hindi mo na lang akong tawaging Xiaofei? Bahagyang nagalinlangan si Shi Xiaofei bago nagsalita. Xiaofei. Tumango si Huang Xiaolong, siya ang junior brother ni Shi Fantian, walang mali sa pagtukoy kay Shi Xiaofei sa kanyang pangalan. Lumiwanag ang mga mata ni Shi Xiaofei nang makita ang pagsang-ayon ni Huang Xiaolong, Kuya Xiaolong, pupunta ka ba sa Star Cloud Continent? Kuya Xiaolong. Natahimik si Huang Xiaolong saglit, ngunit tumango pa rin siya, oo, ano man ang mangyari, sa pagkakataong ito kailangan kong manalo sa posesyong soberano ng Asurre. Ang mga alingaw-ngaw tungkol dito ay lumilipad ng ilang buwan, kaya walang dapat itago. Pwede mo ba akong isama? Tanong ni Shi Xiaofei. Isama kita. Nagulat si Huang Xiaolong. Hanggang ngayon hindi pa ako nakakalabas ng Blessed Buddha Empire, gusto ko ring pumunta sa Star Cloud Continent para tingnan. Hindi sumang-ayon si Huang Xiaolong, hindi. Ang paglalakbay na kanyang ginagawa sa Star Cloud Continent ay puno ng panganib. Kung may nangyaring hindi inaasahan kay Shi Xiaofei, paano niya account sa kanyang senior brother na si Shi Fantian? Natatakot ka ba na maging pabigat ako? Hinikayat ni Shi Xiaofei, isa na akong Saint Realm expert, kaya kong protektahan ang sarili ko. Naninindigan si Huang Xiaolong, nagsasalita ng may katapatan sa kanyang tono, huwag mo nang banggitin ang bagay na ito. Umisi si Shi Xiaofei, mukhang sobrang kaibig-ibig at mahirap tanggihan, ngunit sa kabila nito, hindi binago ni Huang Xiaolong ang kanyang desisyon. Pinapanood ang malaanghel na galit na ekspresyon ni Shi Xiaofei, si Huang Xiaolong ay tumawa sa loob, iniisip si Exi Puti. Kung alam ng lalaking iyon na tinanggihan lang niya si Shi Xiaofei, hindi alam kung gaano katagal iiyak ang lalaking iyon nang di makatarungan, tinamaan ang kanyang dibdib. Ito si Kuya ay iba sa magkadugo. Bagamat magkapareho ang mga salita, ito ay isang mas matalik na paraan ng pagtawag sa isang taong hindi kadugo, lalo na sa pagitan ng magkaibang kasarian. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 385. Maliit na bata. Ang paglipas ng panahon ay umagos na parang tubig at si Huang Xiaolong ay nanatili sa Blessed Buddha pala sa loob ng 3 araw. Sa araw, nakipagpalitan ng cultivation pointer si Huang Xiaolong kay Shi Fantian, habang sa gabi, patuloy niyang inoobserbahan ang 12 primordial na Divine Dragon, na nagsasanay ng 12 forms of the Dragon God. Sa dulo, lulunok siya ng Sky Dragon Pill, Water Fire Dragon Essence Pill, Dragon Buddha Pill, at iba pang Divine Grade Pellets habang nagmumuni-muni. Noong panahong iyon noong si Huang Xiaolong ay nasa Ancient Dragon Clan Roans, sa isang Elder Dragon Palace ay nakakita siya ng higit sa 10 bote ng Divine Dragon Pills, bawat bote ay naglalaman ng 12 mga pellet.
Sa makatuwid, mayroon pa siyang natitira pagkatapos ibigay ang ilan sa kanyang pamilya, si Zhao Shu, at iba pa. Ang lakas ni Huang Xiaolong ay lumalago sa bawat araw na lumilipis, at patuloy niyang sinisipsip ang tunay na diwa ng dragon na ibinubugan ng Dragon Pearl sa kanyang noo. Sa tuwing nagsasanay si Huang Xiaolong, ang maliit na simbolo sa kanyang noo ay kumikinang na may matingkad na halo. Lumipas ang 3 araw. Sa labas ng mga pintuan ng Blessed Buddha Palace, nagtipon sina Shi Fantian, Empress Lin Mengel, Shi Xiaofei, at isang grupo ng mga prinsipe at imperial na apo upang magpaalam kina Huang Xiaolong, Zhao Shu, at Zhang Fu. Naglabas si Huang Xiaolong ng isang bote ng jade mula sa ossuary ring, ibinigay ito kay Shi Fantian, senior brother, para sa mga araw na ito ng hospitality. Itong junior brother na ito ay walang magandang maibigay bilang kapalit, narito ang 10 golden jade sea dragon pills, inumin mo ito. Ang maalamat na Dragon Plants Divine Grade Pellets, Golden Jade Sea Dragon Pills. Napabuntong hininga si Shi Fantian sa gulat na nakatingin sa maliit na bote sa kamay ni Huang Xiaolong. Parehong nagtataka ang mga mukha ni Empress Lin Mengel at Shi Xiaofei. Umiling si Shi Fantian matapos makabawi sa kanyang pagkagulat, hindi, junior brother, ito ay masyadong mahalaga, hindi ko ito matatanggap. Ang Golden Jade Sea Dragon Pill na ito ay bihirang divine grade pellets, bawat isa ay isang hindi mabibaylang kayamanan. Inikayat ni Huang Xiaolong, natagpuan ko sila sa pagkasira ng Ancient Dragon Clan, marami pa akong kasama, kunin mo sila. Marami pa ba? Nanatiling blanko ang isipan ni Shi Fantian sa isang segundo, pagkatapos ay tumango siya, sige, buong pasasalamat na tatanggapin sila ni senior brother. Kinuha ang bote, maingat niyang iniligpit ang mga iyon. Ang mga mata ni Huang Xiaolong ay nahulog kay Shi Xiaofei. Pagkatapos ng maikling pag-iisip, naglabas siya ng 2 malarubi na kasing laki ng kamao na bagay sa harap ng lahat, ibinigay kay Shi Xiaofei. Inakala ni Shi Fantian na isa lamang silang normal na kulay pulang ruby, ngunit nang tingnang mabuti, nanlaki ang kanyang mga mata, lumabo bago niya napigilan ang sarili, Dragon Blood Crystals. Ang biglaang bulalas na ito at ang 2 pulang ruby, ay nagulat kina Empress Lin Mengel at Shi Xiaofei. Tumango si Huang Xiaolong, oo, sila ay Dragon Blood Crystals. Sa pagkasira ng Ancient Dragon Clan, ninakawan ni Huang Xiaolong ang halos 1,000 malalaki at maliliit na piraso ng Blood Dragon Crystal. Ibinawas ang mga ibinigay niya sa kanyang pamilya, si Zhao Shu, at ang iba pa, mayroon pa siyang halos 800 piraso sa loob ng ossuary ring. Ilang sandali pa, hinawakan ni Shi Xiaofei ang Dragon Blood Crystals na ibinigay ni Huang Xiaolong sa kanyang mga kamay. Tumingin kay Huang Xiaolong, sinabi niya, salamat, Kuya Xiaolong. Ang titig na iyon ay talagang naging dahilan para hindi komportable si Huang Xiaolong. Sa huli, nagbigay din si Huang Xiaolong ng 2 piraso ng Dragon Blood Crystal kay Empress Lin Mengel, na nagpasaya sa kanya na siya ay nakangiti mula sa tainga hanggang sa tainga ng walang tigil. Junior brother, lahat ng ito ay sobra-sobra. Bilang emperor ng Blessed Buddha Empire, si Shi Fantian ay may maraming kayamanan, ngunit ang pagtanggap ng napakaraming mahahalagang bagay mula kay Huang Xiaolong ng sabay-sabay, Golden Jade Sea Pills at Dragon Blood Crystals, ay bahagyang napahiya. Umisi si Huang Xiaolong, ang 100 pitchel ng Blessed Buddha wine na ibinigay mo sa akin ay kasing halaga. Napangiti si Shi Fantian nang marinig iyon, kung gayon, pagkatapos mong mapanalunan ang Asura's Gate Sovereign Position, bibigyan kita ng 100 pitchel. Sa oras na iyon, tayong magkakapatid ay magiinuman sa ating puso. Sumangayon si Huang Xiaolong, deal. Itinaas niya ang kanyang mga kamay kay Shi Fantian, pagkatapos ay tumalikod at umalis kasama sina Zhao Shu, Zhang Fu, at ang 2 higanteng puppet na sumusunod sa likuran, napakabilis na nawala sa kanilang paningin. Pinawi ni Shi Fantian ang kanyang tingin at lumingon. Nang makitang nakatingin pa rin ang kanyang anak sa direksyon na nilisan ni Huang Xiaolong, tinukso niya, umalis na ang tao, nakatingin ka pa ba? Napansin ni Shi Xiaofei ang kanyang kalokohan, at napansin ang hitsura sa mga mata ng kanyang ama, ang kanyang maliit na pisngi ay namula, sinong nagsabing hinahanap ko. Tumakas siya sa loob ng palasyo pagkatapos ihagis ang pangungusap na iyon.
Sina Shi Fantian at Lin Mengel ay natawa sa kapinsalaan ng kanilang anak na babae. Pagkaraan ng 2 araw, ang grupo ni Huang Xiaolong ay tumawid sa hangganan palabas ng teritoryo ng Blessed Buddha Empire na naabot ang isang lugar ng mabatong bundok. Nagsalita si Zhao Shu, "Soberano, hindi kalayuan sa unahan ay ang Demonic Beasts Forest at Dead Sea Gorge. Dapat ba tayong tumawid sa Demonic Beasts Forest para makarating sa Starcloud Continent o dumaan sa Dead Sea Gorge?" Katulad ng Origin Forest, ang Demonic Beasts Forest isang kagubatan noong sinaunang panahon, at isang punto sa pagitan ng Starcloud Continent at Winslow Continent, tulad ng Dead Sea Gorge. Si Huang Xiaolong ay may 2 rutang mapagpipilian kung naglalakbay sa Demonic Beasts Forest o sa Dead Sea Gorge upang marating ang Starcloud Continent. Pumunta sa Demonic Beasts Forest. Nagpa siya si Huang Xiaolong. Ang matataas na antas ng mga demonyong hayop ay gumagala-gala sa Demonic Beasts Forest, ngunit maliban sa mga nilalang sa dagat, mayroon ding mga bitik sa kalawakan sa Dead Sea Gorge. Kung sila ay kahit papaano ay pabaya at nasipsip sa isang puwang sa espasyo, sino ang nakakaalam kung gaano katagal bago sila makalabas, nag-aaksaya ng oras na wala siya. Ganito talaga ang nangyari kay Yuming noong huling beses na bumalik siya sa Starcloud Continent, na antala ang 6 na taon pagkatapos matrap sa loob ng spacecraft. Ito ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit pinili ni Huang Xiaolong na dumaan sa Demonic Beasts Forest. Kaya, ang grupo ni Huang Xiaolong ay lumipad sa direksyon ng Demonic Beasts Forest. Tirichet *S. Unti-unting binalot ng gabi ang lupa sa dilim. Makalipas ang ilang oras, sa wakas ay nakarating si Huang Xiaolong at ang iba pa sa gilid ng Demonic Beasts Forest. Nakatingin sa langit, sinabi ni Huang Xiaolong, "Magpahinga tayo dito para sa gabi at magpatuloy bukas." Ang Demonic Beasts Forest, Origin Forest, at Dead Sea Gorge ay mga kilalang lugar sa martial spirit world, lalo na sa gabi, kung kailan ang mga demonyong hayop ay pinakaaktibo. Bagamat may tiwala si Huang Xiaolong sa kanyang lakas, upang maiwasan ang hindi kinakailangang problema, nagpa siya siyang maglakbay sa araw. Ang Demonic Beasts Forest na ito ay hindi nagkukulang sa Saint Realm level demonic beasts. Nang makapagdesisyon, nagsunog ang grupo ni Huang Xiaolong para sa gabi sa isang malaking bakanting espasyo malapit sa gilid ng kagubatan. Ang apoy ay maaaring makaakit ng ilang mga demonyong hayop sa gabi, ngunit dahil sila ay nasa gilid, ito ay halos mababang antas ng mga demonyong hayop. Hindi nag-alala si Huang Xiaolong. Ang iilan sa kanila ay nakaupo sa paligid ng apoy. Mula sa ring, si Huang Xiaolong ay naglabas ng 3 pitchel ng Blessed Buddha wine na ibinigay sa kanya ni Shi Fantian, para sa kanyang sarili, sina Zhao Shu, at Zhang Fu, habang ang 2 higanteng pupi ay nanghuli ng Tyrant Boar sa ilalim ng utos ni Huang Xiaolong. Ang Tyrant Boar na ito ay isang mababang antas ng demonyong hayop, ngunit ang karne nito ay matamis at masarap, isang mahusay na saliw sa kanilang alak. Maingat na binalatan ni Huang Xiaolong ang 2 Tyrant Boars, nagwiwisik ng ilang pampalasa, at inilagay ang mga ito upang ihain sa apoy. Hindi nagtagal, ang nakakaakit na halimuyak ng inihaw na karne ng Tyrant Boar ay tumago sa hangin. Pinunit ng 3 tao ang malalaking tipak ng karne at nilagok ng alak ang alak. Ang langis mula sa karne ay nahulog sa lupa. Masayang tumawa si Zhao Shu. Ang pagsunod sa sovereign ay talagang isang kagalakan para sa ating mga taste buds. Sumangayon si Zhang Fu, ganun nga. Tumawa si Huang Xiaolong. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang tumigil ang pagtawa ni Huang Xiaolong, Zhao Shu, at Zhang Fu nang maabyutin nila ang tunog ng mabilis na sumisipol na hangin na patungo sa kanilang direksyon. Sa paghusga mula sa bilis, ito ay isang Saint Realm expert, walang duda. Ilang sandali pa ay may lumitaw na maliit na figure sa kanilang 3. Nagulat si Huang Xiaolong nang makita ang isang figure na mukhang 7 hanggang 8 taong gulang na maliit na bata. Sa isang mabilis na pagkurap, ang maliit na bata ay nasa tabi na ni Huang Xiaolong, malapit sa apoy. Sobrang bilis. Pansin ni Huang Xiaolong sa loob. "Kuya, maaari mo ba akong bigyan ng isang piraso ng karne?" Titig na titig ang maliit na bata sa kapirasong karne na nag-iinit sa apoy mula nang dumating siya, baka sa mukha niya ang pagkamatakaw habang patuloy na nilulunok ang kanyang laway.
Natigilan si Huang Xiaolong noong una, ngunit mabilis siyang nag-react, pinunit ang isang malaking piraso ng karne, narito. Nagliwanag ang mukha ng maliit na bata, kinuha ang karne mula kay Huang Xiaolong, salamat, kuya. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 386. Kill the silence. Kinuha ng maliit na bata ang malaking piraso ng tyrant boar meat na ibinigay sa kanya ni Huang Xiaolong at sinimulang purihin ito ng may matinding galit. Sa ilang kagat lang, ang malaking bahagi ng karne ay napunta lahat sa tiyan ng maliit na bata. Si Huang Xiaolong ay hindi nakaimik, nakipagpalitan ng tingin kina Zhao Shu at Zhang Fu na nagpapatunay sa naisip niya kanina. Gaano man katalino, gaano kalaki ang pagiging henyo ng isang tao, hindi nila maaabot ang kaharian ng santo sa edad na 7 o 8. Pagkatapos, mayroon lamang isang paliwanag para dito, ang maliit na bata na ito ay isang Saint Realm demonic beast na nag-evolve sa anyo ng tao. Nang ang pagtatanim ng mga demonyong hayop ay umabot sa kaharian ng santo, nakapagpalit sila ng hugis, na parang mga tao. Habang tumatakbo ang mga kaisipang ito sa isip ni Huang Xiaolong, dinilaan ng maliit na bata ang kanyang mga labi, bumubulong, masarap. Masarap. Pagkatapos ay lumipat ang kanyang mga mata sa natitirang mga piraso ng karne ng tyrant boar na inilagay malapit sa apoy, nakatingin kay Huang Xiaolong na may mapagimbot na ekspresyon, kuya, maaari mo ba akong bigyan ng isa pang piraso? Umisi si Huang Xiaolong, kung gusto mo, makukuha mo ang lahat. Sabi ni Huang Xiaolong, sabay turo sa inihaw na karne na nakahanay sa tabi ng apoy. Ang mga mata ng maliit na bata ay kumikinang, talaga. Tumango si Huang Xiaolong, talaga. Salamat, kuya. Matapos sabihin ang kanyang pasasalamat, ang bata ay hindi makapaghintay, ang kanyang maiikling mga braso ay mabilis na inabot ang inihaw na karne, ganap na hindi natatakot na masunog, pagkatapos ay sinimulan niyang punitin ang malalaking tipak ng karne gamit ang kanyang mga ngipin ng masaya. Sa pagmamasid sa maliit na bata, hindi maiwasan ni Huang Xiaolong na isipin ang tungkol sa maliit na violet na unggoy. Yung maliit na lalaki, I wonder how is it now? Naisip ni Huang Xiaolong sa sarili. Noong taong iyon, si Huang Xiaolong ay kalahok sa Duanren Imperial City Battle, mula nang umalis siya sa Luotong Kingdom ay hindi na niya nakita ang maliit na violet na unggoy. Sa oras na iyon, si Huang Xiaolong ay hindi pa nakakasulong sa Xiantian Realm, habang ang maliit na unggoy na iyon ay isang Haotian 10th Order lamang. Napakaraming taon na ang lumipas, ang maliit na lalaki na iyon ay dapat na pumasok sa mataas na antas ng Xiantian Realm, tama ba? Mas alam ni Huang Xiaolong kaysa sa iba ang nakakatakot na bilis na lumakas ang lakas ng batang lalaki, dahil kaya nitong kainin at linisin ang mga core ng demonyong hayop. Sa napakaraming taon na hindi nakita ang maliit na lalaki, si Huang Xiaolong ay talagang nagsimulang mamiss siya. Sa taong iyon, kung hindi dahil sa maliit na violet na unggoy, hindi siya madadapa sa pagkakataong makuha ang Osere Tactics at ang Blades of Osere. Iba na sana ang landas ng kanyang buhay. Ang Osere Tactics at Osere Ring, sa isang paraan, dinala ng maliit na violet na unggoy si Huang Xiaolong papunta sa kanila. Masarap, napakasarap. Ang boses ng bata ang nagpawala kay Huang Xiaolong sa kanyang pag-iisip. Pagtingin sa maliit na bata, nakita niya na ang kanyang maliit na bibig ay pinahirin ng mantika mula sa karne, na sumasampol sa kanyang mga labi sa bawat kagat na para bang kinakain niya ang pinakamasarap na gourmet sa mundo. Hindi napigilan ni Huang Xiaolong, Zhao Shu, at Zhang Fu na matawa sa mga kalokohan ng bata. Makalipas ang ilang sandali, hinarap ng bata ang lahat ng inihaw na karne na parang dumaraan na bagyo. Nang lumitaw ang bata, kinain lang ni Huang Xiaolong, Zhao Shu, at Zhang Fu ang kalahati ng tyrant boar, na nangangahulugang ang bata lang ang kumain ng isa't kalahating bulugan mag-isa. Kahit na may isa at kalahating tyrant boar sa kanyang tiyan, ang tiyan ng bata ay nanatiling pareho. Pinahid ang mantsa ng mantika sa kanyang bibig, dinilaan ng bata ang kanyang mga daliri na parang halos hindi nabusog. Tumingin kay Huang Xiaolong, tinanong niya, kuya, niluto mo ba ang tyrant boar na iyon? Ang mga madilim na obsidian pupil ay tila kumikinang sa gabi. Tumango si Huang Xiaolong, tama iyan. Si
Sinabi ng bata, nag-ihaw din ng karne para sa akin noon ng tatay at nanay ko, pero hindi ito masarap. Itong inihaw na tyrant boar na ginawa mo ang pinakamasarap na inihaw na karne na naking ko. Tumawa si Huang Xiaolong, kung gayon nasaan ang iyong ama at ina. Nawala ang saya sa kanyang mukha sa isang iglap, ang mga mata ay namumula sa mga luhang malapit ng tumulo sa gilid, ang aking ama at ina ay pinatay ng mga masasamang tao. Masasama ang mga taong iyon, pagkatapos patayin ang aking ama at ina, pinutol pa nila ang kanilang mga ulo. Lahat silang tatlo, Huang Xiaolong, Zhao Shu, at Zhang Fo ay nabigla. Bagamat hindi nila alam ang lakas ng mga magulang ng bata, kung tutusin mula sa sariling lakas ng bata, ang kanyang mga magulang ay hindi bababa sa mataas na antas ng Saint Realm Expert. Sino? Ang talagang nangahas na manghuli ng mga high-level na Saint Realm na demonyong hayop. Ang mga high-level na Saint Realm na demonyong hayop ay lubhang nababanat, at sila ay mas malakas kaysa sa mga taong mandirigma ng parehong paglilinang. Kahit na para sa mga dalubhasa tulad ni na Zhao Shu at Zhang Fo, maliban kung ituturing na kinakailangan, ni hindi makakagambala sa isang mataas na antas ng Saint Realm na demonyong hayop. Nagpatuloy ang maliit na bata, hinarang ng aking ama at ina ang lahat ng masasamang tao, sinabihan akong tumakbo, kaya maaari akong tumakas. Ang bata ay mukhang nalungkot at nakakaawa. Sa oras na ito, biglang tumunog ang isang panunuya, bata, kaya tumakbo ka rito. Nang marinig ng bata ang boses na iyon, namutla ang kanyang munting mukha, halata ang takot sa kanyang mga mata. Nagulat din sina Huang Xiaolong, Zhao Shu, at Zhang Fu. Tiyak na napakalakas ng kanilang hindi inanyayang bisita. Hindi bababasa, walang mas mahina kaysa kay Zhao Shu o Zhang Fu, kung hindi sila makakalapit ng hindi napapansin ng alinman sa kanila. Tumayo lahat sina Huang Xiaolong, Zhao Shu, at Zhang Fu, ilang anino ang kumikislap at 5 tao ang lumitaw sa harapan nila. 5 tao, 2 sa kanila ay nakasuot ng asul na damit na may pattern ng isang puting phoenix na natahi sa cuffs ng kanilang mga manggas, samantalang ang natitirang 3 tao ay nakasuot ng itim na damit na may marka ng pulang ulap sa kanilang dibdib. Halata na ang 5 tao ay mula sa 2 magkaibang puwersa. Ngunit nagulat sina Zhao Shu at Zhang Fu nang mapansin ang kanilang mga kasuotan, halos sabay-sabay na magsalita, White Phoenix House at Distinct Void Door. White Phoenix House at Distinct Void Door. Pinagmasdan ni Huang Xiaolong ang 5 tao. Ang 2 lalaking nakaasol na robe ay dapat mula sa White Phoenix House habang ang 3 lalaking nakaitim na robe ay walang alinlangan na mula sa Distinct Void Door. Ang 5 tao ay binigyan ng dagdag na sulyap kina Zhao Shu at Zhang Fu para sa napakadali nilang pagkakakilanlan. Talagang maganda ang paningin ng mga mandirigmang ito, nakikilala ang ating White Phoenix House at Distinct Void Door. Ang isa sa mga matatandang lalaki mula sa Distinct Void Door ay tumawa sa papuri, habang ginagawa niya iyon, isang violet na kislap ang sumilay mula sa kanyang mga mata. Sa oras na ito, ang bata ay nagtatago na sa likod ni Huang Xiaolong, tinitigan ang 5 dumating na may galit, itinuro niya sila at sinabi kay Huang Xiaolong, Kuya, sila na, pinatay nila ang aking ama at ina. Marahil dahil binigyan siya ni Huang Xiaolong ng inihaw na karne, naramdaman niyang si Huang Xiaolong iyon ang kanyang pinakamalapit na kamag-anak sa sandaling ito. Ilang mandirigma, ito ang usapin ng ating White Phoenix House at Distinct Void Door, mas mabuti kung hindi ka makikialam. Nagbabala ang isa sa mga nasa katanghaliang gulang na lalaki ng White Phoenix House. Malinaw, nakikita nila na ang grupo ng 3 ni Huang Xiaolong ay hindi mga simpleng karakter, lalo na sina Zhao Shu at Zhang Fu, kaya naman hindi sila umatake sa sandaling dumating sila. Parehong tumingin sina Zhao Shu at Zhang Fu kay Huang Xiaolong. Nang mapansin ang kanilang mga kilos, itinuon din ng 5 tao ang kanilang atensyon kay Huang Xiaolong, medyo nagulat na ang nagdesisyon ay hindi si Zhao Shu o si Zhang Fu. Sumulyap si Huang Xiaolong sa 5 tao, ang batang ito, hindi mo maalis. Wala ni isa sa 5 tao ang inaasahan na sasabihin niyon ni Huang Xiaolong. Halata sa kanila na hindi kamag-anak ni Huang Xiaolong ang batang gusto nilang hulihin, at dahil ipinaalam na nila ang kanilang intensyon, dapat tingnan ng mga taong ito ang mukha ng White Phoenix House at Distinct Void Door at ibigay ang bata sa kanila ng hindi maingay.
Ngunit pinili ni Huang Xiaolong makialam. Napag-isipan mo ba itong mabuti? Ang distinct void door na mata ng matandang lalaki ay mapanganib na pumikit. Ang napagpasyahan ko ay hindi magbabago. Si Huang Xiaolong ay tahimik. Ang isa pang nasa katanghaliang gulang na White Phoenix House ay umiling sa awa para sa isang taong walang katuturan, nakakasakit sa ating White Phoenix House at distinct void door. Sa totoo lang, ang gayong desisyon ay talagang katangahan. Nagkalat ang 5 tao, pinalibutan sina Huang Xiaolong, Zhao Shu, Zhang Fu, at ang bata sa gitna. Kung hahayaan mo, maaari ka nang umalis, tinuya ng grupo ni Huang Xiaolong, ang matandang distinct void door, ngunit ngayon, huli na para magsisi ka. Maaari lang kaming pumatay para patahimikin ka. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 387. Blood River War Chariot. Atake. Sumigaw ang matandang distinct void door at siya ang unang kumilos. Kumurap-kurap ang kanyang figure, nabuo ang isang kamao habang tinutukan niya ng suntok si Zhao Shu, habang ang isa pang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa White Phoenix House ay sumalakay kay Zhang Fu. Mula sa kanilang mga aksyon, malinaw na ang matandang distinct void door na ito at ang lalaking nasa katanghaliang gulang ng White Phoenix House ay may pinakamataas na lakas sa kanilang 5 na piniling harapin sina Zhao Shu at Zhang Fu. Mula sa natitirang 3 tao, isang matandang lalaki mula sa distinct void door ang kumuha ng parehong higanteng puppet, at ang huling distinct void door na lalaki ay sumugod kay Huang Xiaolong. Ang huling miyembro ng 5, isa pang nasa katanghaliang gulang na lalaki ng White Phoenix House ay sumugod upang sunggaban ang maliit na bata. Inatake ng matandang lalaki mula sa distinct void door si Huang Xiaolong, isang malaking fist imprint na nababalutan ng nagninangas na itim na apoy ay ilang pulgada lang ang layo mula sa paghampas sa dibdib ni Huang Xiaolong. Ito ang Thin Black Flame Fist. Soberano, mag-ingat ka. Nang makita ang matingkad na itim na apoy na nakabalot sa kamao ng matandang distinct void door, natigilan si Zhao Shu na nagbabala kay Huang Xiaolong. Thin Black Flame Fist. Bahagyang natarante si Huang Xiaolong. Sa segundong iyon ng kaguluhan, ang Thin Black Flame Fist ay dumapo sa dibdib ni Huang Xiaolong na gumuhit ng nasisiyahang malamig na panunuya mula sa matanda. Matapos tamaan ng kanyang Thin Black Flame Fist, kahit na hindi mamatay ang batang ito, halos wala na siyang buhay. Sa mga taong ito, ang bilang ng mga eksperto sa Saint Realm na namatay sa ilalim ng kanyang Thin Black Flame Fist ay higit pa sa mabilang ng mga daliri sa kanyang mga kamay. Natama ng Thin Black Flame Fist ng matandang lalaki, ang katawan ni Huang Xiaolong ay nanginig dahil sa impact, bumagsak sa bonfire sa likod niya at bumagsak sa lupa 12 metro ang layo. Parehong mapula sina Zhao Shu at Zhang Fu. Pagkamat alam nila kung gaano katigas ang pangangatawan ni Huang Xiaolong, hindi ito nangangahulugan na si Huang Xiaolong ay walang hanggan sa mga pinsala. Higit pa rito, pareho silang hinadlangan ng distinct void door at mga tauhan ng White Phoenix House. Walang tumulong kay Huang Xiaolong. Ang matandang lalaki na nagpalipad kay Huang Xiaolong na may Thin Black Flame Fist ay ngumisi, nasabi na namin sa iyo ng maaga kung gaano katanga itong desisyon mo, ngunit walang silbi ang pagsisihan mo ngayon. Gayunpaman, sa sandaling ito, si Huang Xiaolong, na nakahandusay sa lupa, ay umakyat sa kanyang mga paa, tinatanggal ng mga kamay ang buhangin sa kanyang damit bago ang malamig na tingin niya ay bumagsak sa matanda, ganon ba? Hindi ka ba nasaktan? Tinitigan ng matandang distinct void door si Huang Xiaolong nang hindi makapaniwala. Tinamaan siya ng kanyang Thin Black Flame Fist ngunit hindi siya nasaktan. Ano sa tingin mo? Tinuya ni Huang Xiaolong ang matanda. Sa simula, nang hampasin siya ng Thin Black Flame Fist ng matandang lalaki sa dibdib, isang itim na fist print ang lumitaw sa dibdib ni Huang Xiaolong. Sa paligid ng itim na fist print, ang mga tipak ng napakasamang itim na apoy ay dumaloy sa ibabaw ng kanyang balat, ngunit, sa isang pag-iisip, isang gintong apoy ang sumayaw ng ligaw mula sa katawan ni Huang Xiaolong, malinis na nilalamon ang lahat ng itim na apoy. Sa isang pag-iling, pinutol ni Huang Xiaolong ang kanyang robe na nagpapakita ng malalakas na hubad na braso at isang matatag na katawan.
Ang isang marilag na kapaligiran ng dragon ay maaaring bumaha tulad ng magulong alon. Lumipad ang buhok ni Huang Xiaolong, lumalaban sa gravity, habang ang kanyang mga mata ay naging apoy pula na parang kumikinang na dugo. Ang siksik na Azurechi ay dumagundong sa kalapitan ni Huang Xiaolong na bumubuo ng isang malaimpyernong bungo. Ang matandang distinct void door na iyon ay nakaramdam ng bahagyang pangamba nang maramdaman ang napakalaking momentum ng kapangyarihan ng dragon at ang nakakatakot na Azurechi na nagmumula sa katawan ni Huang Xiaolong. Ang kanyang mukha ay bahagyang pumuti. Ito ay Elder He? Huwag magmadaling patayin ang batang iyan, hulihin mo muna siya. Napansin ng isa pang matandang lalaki na nakikipaglaban kay Zhao Shou ang kakaibang pangyayari sa lugar ni Huang Xiaolong at sumigaw sa kanyang kasama. Mabuti naman talaga ang binatang iyon matapos masuntok ng Fin Black Flame Fist. Elder agad niyang naunawaan ang pinagbabatayan ng mga salita ng Grand Elder matapos marinig ang kanyang sigaw. Hulihin muna ang bata, hindi pa huli ang lahat para patayin ang bata pagkatapos hukayin ng sikreto kung paano niya ginawa iyon. Declare Third Order Saint Realm. Ang distinct Void Door Elder na iyon ay tinitigan niya si Huang Xiaolong, kumikilos ng mabilis. Kumislap ang kanyang silhouette, naglunsad ng panibagong pag-atake kay Huang Xiaolong. Tingnan natin kung kaya mo ring matamaan ang aking Crimson Demon Palm. Sa pagkakataong ito, si Elder He ay hindi na gumamit ng kamao, kundi isang pag-atake ng palad. Isang nakasisilaw na pulang liwanag ang nagpapaliwanag sa isang gilid ng kagubatan nang lumabas ang palad, maging ang kulay pilak na liwanag ng buwan ay tila naging pula dahil dito. Kasabay ng pulang ilaw, umalingaw-ngaw sa gabi ang mga tunog ng pag-iyak ng mga demonyo. Nabasag sa kalawakan, tumawid ang palad sa distansya, tumama sa dibdib ni Huang Xiaolong. Parehong naramdaman ni Zhao Shou at Zhang Fu na sisubog na ang kanilang mga puso habang pinapanood si Huang Xiaolong na tumanggap ng panibagong pag-atake. Ang Fin Black Flame Fist ay isang bawal na kasanayan ng mga masasamang kulto, ngunit kumpara sa Crimson Demon Palm na ito, ang kapangyarihan nito ay higit sa isang antas na mas mababa. Muling nanginig ang katawan ni Huang Xiaolong, nawala ng balanse, umatras ng mahigit isang dosenang hakbang, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya bumagsak sa lupa. Bukod dito, malinaw na nakita ito ni Elder He sa pagkakataong ito, sa sandaling tumama ang Crimson Demon Palm kay Huang Xiaolong, ang epekto nito ay agad na sinunog ng kulay gintong apoy mula sa katawan ni Huang Xiaolong. Wala man lang makitang bakas ng palad sa katawan niya. Anong uri ng apoy ito? Natigilan siya. Alam niya kung gaano kalakas ang kanyang Crimson Demon Palm, kahit ang labanan ng isang high-level na Saint Realm expert ay hindi kayang lutisin ang mga epekto ng kanyang Crimson Demon Palm nang walang kahirap-hirap. Higit pa rito, ang binata ay isa lamang peak late Third Order Saint Realm, hindi kahit isang mid-level na Saint Realm expert. Ang gintong apoy ay, syempre, ang tunay na essence fire ni Huang Xiaolong mula sa kanyang dantian. Nang makitang malulutas ng totoong essence fire ni Huang Xiaolong ang epekto ng Crimson Demon Palm, nakahinga ng maluwag sina Zhao Shou at Zhang Fu. Kasabay nito, sila ay tuwang-tuwa, ang superioridad ng tunay na asensya ng apoy ng kanilang soberano ay higit na lumampas sa kanilang imahinasyon. Pinatatag ni Huang Xiaolong ang kanyang sarili at dahan-dahang lumapit sa matanda, ano pang masasamang kasanayan ang mayroon ka. Nang maranasan ng dalawang magkasunod na pag-atake ng matanda, mas naunawaan ni Huang Xiaolong ang kanyang lakas. Ang distinct Void Door Elder na ito siya ay isang maagang eksperto sa Fifth Order Saint Realm. Ngayon, nalaman ni Huang Xiaolong na ang kanyang bagong tunay na Dragon Essence Physique ay sapat na malakas upang makayanan ang mga pag-atake mula sa Fifth Order Saint Realm nang walang pinsala. Ibig sabihin, tanging ang late Fifth Order Saint Realm o mas mataas lang ang maaaring magdulot ng pinsala sa kanyang katawan. Ang katawan na ito na itinayong muli ng Dragon Pearl at tunay na Dragon Essence ay talagang kamangha-mangha. Tuwang-tuwa si Huang Xiaolong. Sa kabila nito, sa mga tuntunin ng paglilinang ng Battle Chi, si Huang Xiaolong ay mas masahol pa rin kumpara sa isang maagang eksperto sa Fifth Order Saint Realm. Ang A-Fifth Order Saint Realm ay hindi katulad ng antas ng Chen family patriarch ng Blessed Buddha Empire na si Chen Chen. Uminahon si Elder He sa halip ay pinanood si Huang Xiaolong na papalapit.
Ang kanyang itim na balabal ay nagsimulang lumipad ng walang hangin habang ang isang pulang dugong karwaheng pandigma ay lumitaw sa ibabaw niya. Ang ibabaw ng kalisyo ng digmaan ay hinukitan ng masalimuot na itim na mga simbolo ng demonyo na may dugong tumalsik sa buong katawan nito. Nanliit ang mga mata ni Huang Xiaolong, Blood River War Chariot. Blood River War Chariot. Isang uri ng armas na martial spirit, isang napakabihirang uri dahil ito ay itinuturing din bilang isang uri ng necro-martial spirit sa parehong oras. Ang ilang natatanging martial spirit ay nagtataglay ng mga katangian ng dalawang magkaibang uri ng martial spirit. Ang mga uri ng martial spirit na iyon ay mataas ang marka, halimbawa, itong Blood River War Chariot ay isang pinakamataas na baitang 12 martial spirit. Tama, Blood River War Chariot. May halatang kasiyahan at bakas ng pagkagulat sa boses ng distinct Void Door Elder nang makitang nakilala ni Huang Xiaolong ang kanyang martial spirit sa isang sulyap. Nagbago ang kanyang kaluluwa ng walang ibang salita. Matapos magbago ang kaluluwa ni Elder He, isang pulang sandata ng dugo ang nagpoprotekta sa kanyang katawan, ang dugong pulang enerhiya ay damaloy sa itaas nito habang ang mga itim na simbolo ay kumikinang sa isang masamang liwanag. Gayunpaman, nang siya ay aatake na, nakita niya si Huang Xiaolong na winawagayway ang kanyang dalawang kamay, at isang ulap ng itim na kulay ang lumipad sa kanya. Ano ito? Nagulat siya noong una, ngunit pinilit na kumalma at nalaman na ang mga itim na bagay ay mga itim na salagubang. Mga salagubang. Nang makitang malinaw kung ano sila, si Elder He ay ngumuso ng may pang-aalipusta. Ang batang ito ay malamang na natakot na hanggal na gumamit ng isang grupo ng mga salagubang laban sa isang mid-level na eksperto sa Saint Realm. Habang tumatakbo ang kanyang battle chi, pinalo ni Elder He ang isang Crimson Demon Palm sa mga salagubang. Kumikislap ang nakabulag na pulang ilaw, ngunit sa susunod na sandali, nakita ni Elder He ang mga itim na salagubang na hindi pinansin ang pag-atake niya sa Crimson Demon Palm, na lumapit sa kanya sa ilang segundo. Lumipas ang isang sandali ng pagkabigla at ang kanyang mukha ay naging pangit. Ito ba ang mga Poison Corpse Scarab? Mga laso na bangkay na Scarab. Narinig ng ibang mga lalaki mula sa Distinct Void Door at White Phoenix House ang kanyang bulalas at tumingin sila upang kumpirmahin ito sa kanilang sariling mga mata. Siya ang Azura's Gate Sovereign, Huang Xiaolong. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 388. Evolusyon ng Poison Corpse Scarabs. Distinct Void Door Elder na paatras siya sa gulat. Mga scarab ng laso na bangkay. Iyon talaga ang mga nakakahamak na Poison Corpse Scarab. Muling lumitaw ang Poison Corpse Scarabs. Mula nang kumalat ang balita tungkol kay Huang Xiaolong na pumatay sa 7 deity Templar Elders sa labanan sa Luotong Kingdom, ang Poison Corpse Scarabs ay naging isang pag-iral na nagpaputi sa mga eksperto mula sa lahat ng sulok ng martial spirit world sa pagbanggit lamang ng kanilang pangalan. Gayunpaman, nang tumalon si Distinct Void Door Elder He upang maiwasan ang Poison Corpse Scarabs, ang silhouette ni Huang Xiaolong ay lumitaw sa itaas niya sa isang kisap mata, hawak ang isang higanting saber sa kanyang mga kamay na hindi nakatakas sa mata ni Elder He. Mayroong isang nakakaakit na dugong pulang dragon na nakaukit sa katawan ng higanting talam, matingkad at parang buhay na para bang mahihigop ang kaluluwa ng isang tao sa pagtingin dito. Yan ay Elder He was hit by another ripple of apprehension. Ito ang treasure blade na nakuha ni Huang Xiaolong mula sa Ancient Dragon Clan Roans, the Great Dragon Saber. Ang mga mata ni Huang Xiaolong ay kumikinang sa nagbabantang liwanag na nakatingin sa matandang nasa ibaba. Ang kanyang mga kamay ay umindayog, at ang Great Dragon Saber ay nalaslas. Ang napakaraming sinag ng enerhiya ng Sable ay lumabas na parang agos, na naglalabas ng pagnanasa sa dugo habang sila ay nag-transform sa maraming maliliit na pulang dragon na nagyelo sa hangin. Crimson Demon Palm. That distinct Void Door Elder hinampos niya ang magkabilang palad sa langit. Isang malakas na pagsabog ang nagdulot ng hangin. Nanginig ang katawan ni Elder He, ngunit ang lakas ng impact ay masyadong malaki, ang kanyang katawan ay lumipad ng marahas na tumalsik ang dugo mula sa kanyang bibig.
Sa oras na bumagsak siya sa lupa, halos lahat ng bahagi ng kanyang katawan ay may mga hiwa na sugat mula sa maraming sinag ng enerhiya ng Sable. Ang bawat hiwa ay parang butas na malalim sa buto, na walang tigil na bumulwak ang dugo, na nagdaragdag sa kakilang-kilabot na tanawin. Tumingin ang apat na kasama ni Elder He matapos marinig ang kanyang kaawa-awang mga hiyawan, at nabigla sila sa nakita nila. Anong nakakatakot na Saber-Chi? Kayang tumago sa Crimson Demon Palm na parang walang iba kundi marupok na papel. Nang ipihit ni Elder He ang kanyang katawan, sinusubukang tumayo, dumating ang isang kayag ng Poison Corpse Scarab. Isang pinprick pain ang nagmula sa kanyang hita, at isang pamamanhid na paralysis ay nagsimulang kumalat sa ibang bahagi ng kanyang katawan. Agad siyang natakot dahil hindi siya makakalap ng kahit isang hibla ng Battle Chi. Tulad ng mga alingaw-ngaw na inilarawan ang kalagayan ng 7 deities Templar Elders bago sila mamatay. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 389. Kulto ng Diyos ng Cosmos. Masayang tuwang-tuwa ang bata, tumatalon nang pumayag si Huang Xiaolong. Tumawa si Huang Xiaolong habang pinapanood ang kanyang reaksyon. Umalis na tayo sa lugar na ito. Sabi ni Huang Xiaolong kina Zhao Shu at Zhang Fu. Parehong magalang na sumunod. Kaya, umalis sa lugar sina Huang Xiaolong, Zhao Shu, at Zhang Fu, dinala ang bata. Sa paglipad ng mahigit 2 oras, pinili nilang huminto sa isang tahimik na glen. Pagpasok sa makitid na landas, ito ay talagang humantong sa isang magandang lugar. Nagustuhan ito ni Huang Xiaolong at nagpas siyang magpahinga doon hanggang madaling araw bago muling maglakbay. Gumawa sila ng bonfire sa pangalawang pagkakataon noong gabing iyon, at inutusan ni Huang Xiaolong ang 2 higanteng pupi na manghuli ng ilang tyrant boars. Ang maliit na grupo ng 4 ay nakaupo sa paligid ng bonfire. Tinanong ni Huang Xiaolong ang bata para sa kanyang pangalan, at sinabi ng bata na siya ay tinatawag na Lil Tian. Iyon ang tawag sa kanya ng kanyang ama at ina. Lil Tian, ano ang iyong orihinal na anyo? Nagpa siya si Huang Xiaolong na itanong ang tanong pagkatapos mag-isip ng ilang sandali. Nagtataka siya kung ano ang totoo ni Lil Tian, na maaaring maging sanhi ng White Phoenix House at Distinct Void Door na magpadala ng 5 Saint Realm expert para hulihin siya. Malinaw na si Lil Tian ay hindi isang pangkaraniwang demonyong halimaw. Parehong lumingon sina Zhao Shu at Zhang Fu kay Lil Tian. Umiling si Lil Tian, hindi ko alam ang sarili ko. Hindi alam. Natigilan ng 3 tao. Tama, kuya. Hindi kailanman sinabi sa akin ng aking ama at ina, at lagi nilang sinasabi na huwag kailanman madaling bumalik sa aking tunay na anyo sa harap ng iba. Natahimik si Huang Xiaolong, ngunit sinabi niya, iyon ang dahilan kung bakit hindi ka bumalik sa iyong tunay na anyo. Noong nakipag-away ka sa White Phoenix House expert kanina. Ang mga demonyong hayop sa antas ng Saint Realm ay maaaring mag-transform sa hugis ng tao, gayunpaman, kapag nakikipaglaban sa mga kaaway, ang pagbabalik sa kanilang tunay na anyo ay lubos na nagpahusay sa kanilang lakas at kalamangan sa labanan. Higit pa rito, ang likas na kakayahan ng mga demonyong hayop ay magagamit lamang sa kanilang tunay na anyo. Tinanggo ni Lil Tian ang kanyang maliit na ulo na may seryosong ekspresyon. Oo, sinabi ng aking ama at ina na hindi ko madaling ipakita ang aking tunay na anyo sa iba, kaya hindi ako madaling makabalik. Huang Xiaolong, Zhao Shu, Zhang Fu nagpalitan ng tingin, at ngumiti sa mapait na katahimikan. Kung gayon, maaari ka bang magbago sa iyong tunay na anyo at hayaan mo akong makita? Tanong ni Huang Xiaolong na may seryosong ekspresyon. Ipinilig ni Lil Tian ang kanyang ulo sa isang tabi, na nag-iisip, mabuting tao si kuya, kahit sinabi ng ama at ina na huwag ipakita sa iba ang aking tunay na anyo sa harap ng ibang tao, maaari kong makita si kuya. Matapos sabihin iyon, tumayo si Lil Tian at lumipad. Isang malakas na aura ng demonyo ang lumabas mula sa kanyang maliit na katawan at isang nakakasilaw na liwanag ang kumislap sa isang iglap. Bago ang mga natulala na ekspresyon sa mukha ni na Zhao Shu,
Zhang Fu, at Huang Xiaolong, isang napakalaking demonyong halimaw na malapit sa 100 ang haba ang lumitaw sa kanilang harapan. Ang ulo ng napakalaking demonyong hayop na ito ay mukhang marten, ngunit ang buntot nito ay kahawig ng buntot ng dragon. Wala itong mga paa, ngunit mayroon itong malaking pares ng nagninangas na pulang pakpak, isang malaking kaibahan sa nakamamanghang dilaw na bahagi sa katawan nito. Sa tiyan nito, makikita ang mga itim na paalang na guhit. Ito ay Heaven Devouring Beast. Siya ay talagang isang Heaven Devouring Beast. Parehong natulala sina Zhao Shuo at Zhang Fu. Si Huang Xiaolong ay walang pagbubukod. Ang tunay na anyo ni Lil Tian ay isa sa mga sinaunang mabangis na hayop, ang Heaven Devouring Beast. Sa sinaunang panahon, mayroong ilang mabangis na hayop na may makapangyarihang mga bloodline na maihahambing sa Dragon at Phoenix clans, tulad nitong Heaven Devouring Beast. Hindi dapat kalimutan ng isang tao na ang Heaven Devouring Beast na ito ay medyo mataas ang ranggo sa iba pang mabangis na hayop noong sinaunang panahon. Ang Heaven Devouring Beast ay ang sinumpaang kaaway ng Dragon Clan. Ito ay naitala sa mga sinaunang maneskrito na ang Heaven Devouring Beasts ay nanghuli ng mga dragon bilang pagkain. Maraming dragon ang nilamon ng buhay ng Heaven Devouring Beasts. Ang Heaven Devouring Beast ay may isang likas na kakayahan na lumalaban sa langit. Devour. Isang kakayahan na maaaring lumamon at magpino kahit na ang mga dragon, maaaring isipin ng isang tao ang kakilakilabot na lawak ng kakayahang ito. Pagkaraan ng ilang sandali, si Lil Tian ay nagbagong anyo muli sa anyo ng tao, pabalik sa parehong maliit na bata. Tiningnan ni Huang Xiaolong ang cute at inosenteng mukha ng isang bata, kung hindi niya ito nakita ng sarili niyang mga mata, sino ang maniniwala na itong maliit na batang nasa harap niya, halos 10 taong gulang pa lang, ay inapo ng isang sikat na mabangis na hayop. Noong sinaunang panahon, ang Heaven Devouring Beast. Kuya, sinasabi mo na ang tunay kong anyo ay isang Heaven Devouring Beast. Tanong ni Lil Tian. Narinig niya ito ng malakas at malinaw nang magsalita sina Zhao Shuo at Zhang Fu sa gulat. Nakabawi si Huang Xiaolong mula sa kanyang pagkagulat, tumango ang kanyang ulo, oo. Makapangyarihan ba ang Heaven Devouring Beast? Tumingin si Lil Tian kay Huang Xiaolong na puno ng pag-asa. Tumawa si Huang Xiaolong, napakalakas. Si Lil Tian ay nasa maagang yugto pa ng paglaki. Kapag siya ay naging isang may sapat na gulang, nagising ang kanyang kadugo at natanggap ang kanyang pamana sa linya ng dugo, sa oras na iyon, siya ay magiging napakalakas. Sa pagpapakita ng kanyang kakayahang lumamon sa oras na iyon, halos walang makatakas. Ito ay makikita mula sa bilis ng mga dragon noong sinaunang panahon, ngunit hindi ba ang ilan sa kanila ay naging pagkain para sa Heaven Devouring Beast? Talaga. Natuwa si Li Tian nang marinig ni Huang Xiaolong na magiging napakalakas niya. Dalawang maliliit na kamao ang mahigpit na nakakuyom, gusto kong maging makapangyarihan tulad ni Kuya, at patayin silang lahat. Nalantad sa mga mata ni Lil Tian ang matinding puot. Ang sila na tinutukoy niya ay, syempre, ang Distinct Void Door at White Phoenix House. Ang iilan sa kanila ay bumalik upang umupo sa paligid ng siga, kasama si Huang Xiaolong na nagtatanong tungkol sa Distinct Void Door at White Phoenix House mula kina Zhao Shuo at Zhang Fu. Pagamat nahulaan niya na pareho silang bahagi ng mas malalaking puwersa sa Star Cloud Continent, wala siyang alam tungkol sa kanila. Nang marinig ang pagtatanong ni Huang Xiaolong, parehong tapat na ipinaliwanag ni na Zhao Shuo at Zhang Fu kay Huang Xiaolong ang kanilang nalalaman tungkol sa Distinct Void Door at White Phoenix House. Mula sa sinabi ni na Zhao Shuo at Zhang Fu, ang Star Cloud Continent ay mas malaki kaysa sa Snowwind Continent. Sa kontinente ng hangin ng nyebe, mayroong 17 imperyo at ang mga teritoryo ay nahati sa lakas ng mga imperyo. Nag-iba ang Star Cloud Continent, hinati ito sa oblast. Ang Star Cloud Continent ay nagtataglay ng isang malawak na lugar na hinati ng mahigit 1,100 oblast. Ang ikasyam sa mga oblast na ito ay pinamamahalaan ng 12 superpuwersa ng Star Cloud Continent. Ang White Phoenix House at Distinct Void Door ay parehong kabilang sa 12 super forces. Sa
loob ng 12 super forces sa Star Cloud Continent, ang Azura's Gate ay pumangatlo, ang Distinct Void Door ay pang-apat, samantalang ang White Phoenix House ay ikalima. Bahagyang nagulat si Huang Xiaolong nang marinig na ang Distinct Void Door ay nasa ika-4 na pwesto, pagkatapos mismo ng Azura's Gate dahil hindi niya inaasahan na magiging ganoon kalakas ang puwersa ng Distinct Void Door. Sa pamamagitan ng Distinct Void Door at White Phoenix House na kaalyado laban sa Azura's Gate, maaaring mahulaan ni Huang Xiaolong ang ilang problema sa abot tanaw. Gayunpaman, kung hindi sila darating at pukawin si Huang Xiaolong sa hinaharap, natural na makakasama niya sila sa kapayapaan. Gayunpaman, kung magkakaroon sila ng parehong paninindigan tulad ng Deities Templar, ganap na tatanggalin sila ni Huang Xiaolong mula sa Star Cloud Continent. Isang mapanganib na kislap ang kumislap sa mga mata ni Huang Xiaolong. Ano ang pinakamalakas na puwersa sa Star Cloud Continent? Tanong ni Huang Xiaolong sa malungkot na tono. Ito ay Cosmos God Cult. Sagot ni Zhao Shu. Cosmos God Cult, ang pinuno ng 12 super forces sa Star Cloud Continent. Tapat na mayabang na gamitin ang salitang Diyos sa kanilang pangalan. Kasunod nito, idinagdag ni Zhang Fu, ang Cosmos God Cult leader ay ang numero 1 eksperto ng Star Cloud Continent. Ito ay isang bagay na kinikilala ng lahat sa pangkalahatan. Kahit na ang Old Sovereign ay talagang napakalakas, siya ay nasa pangalawa pa rin sa Star Cloud Continent, at ang Old Sovereign ay nakipagpalitan ng mga galaw sa Cosmos God Cult leader. Anong nangyari mamaya? Naisip na ni Huang Xiaolong ang resulta, ngunit sa kabila nito, hindi niya mapigil ang magtanong. Natalo ang matandang soberano. Sagot ni Zhang Fu. Gayunpaman, sinabi ni Sovereign na ito ay dahil ang kanyang Azure tactics ay umabot lamang sa ika-9 na yugto sa oras na iyon, kung siya ay umakyat sa ika-10 yugto, siya ay tiyak na maaari niyang talunin ang Cosmos God Cult leader. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 370. Azure Sword Skill, ang ika-8 paggalaw. Ang ika-10 yugto ng Azure Tactics. Pulong ni Huang Xiaolong sa sarili matapos marinig ang paliwanag ni Zhang Fu. Kung sinabi ni Master na kaya niyang talunin ang Cosmos God Cult leader kung nag-practice siya hanggang sa ika-10 yugto ng Azure Tactics, tila may malaking pagkakaiba sa pagitan ng ika-9 na yugto at ika-10 yugto. Nagtanong pa si Huang Xiaolong tungkol sa iba pang 12 super forces at sa maselang balanse sa Star Cloud Continent mula kina Zhao Shu at Zhang Fu. Halimbawa, ang kasalukuyang Azura's Gate ay may higit sa 40 domain leaders. At ang mga elder ay mahigit sa 30. Parehong hawak ng domain leaders at elders ang parehong status sa Azura's Gate, ang pinagkaiba lang ay ang kanilang area of authority, sinusubaybayan ng elders ang internal na sitwasyon, habang ang domain leaders ang namamahala sa mga panlabas na issue. Lumipas ang gabi ng payapa. Unti-unting lumiwanag ang kalangitan kasabay ng pagsilip ng araw sa abot tanaw. Si Huang Xiaolong, na nakaupo sa isang meditative position, ay nagmulat ng kanyang mga mata. Pagtingin niya sa paligid, nakita niyang mahimbing na natutulog si Lil, tiya na nakasandal sa puno ng kahoy, narinig niya ang batang natutulog na nagsasalita, "Masarap, masarap." Tila kahit sa kanyang panaginip ay nakita ng maliit na lalaki si Huang Xiaolong na nag-iiho ng karne ng Tyrant Boar para sa kanya. Umagos ang laway mula sa sulok ng kanyang bibig na nagbasa ng maliit na patch sa kanyang dibdib. Nakangiting pinagmamasdan siya ni Huang Xiaolong, napakaganda ng batang ito. Ngunit hindi ginaising ni Huang Xiaolong si Lil, Tian, hinayaan siyang magpahinga pa. Sa halip, kinuha niya ang diagram ng Azure Sword Skill mula sa Azure Ring. Hindi pa siya nag-practice ng anumang mga kasunod na galaw ng Azure Sword Skill mula noong siya ay umakyat sa Saint Realm. Dapat niya itong kunin muli ngayon. Pinag-aralan ni Huang Xiaolong ang diagram na naglalarawan sa ika-8 paggalaw ng Azure Sword Skill, Mountain of Knives, Sea of Fire. Pinag-aralan ni Huang Xiaolong ang diagram ng detalyado at mayroong isang linya ng mga salita sa ibaba ng ika-8 diagram, isang babala na ang isang tao ay kailangang makapasok sa kaharian ng santo, na maunawaan ang batas sa kalawakan bago nila maisigawa ang ika-8 hakbang na ito.
Ang pag-iingat na ito ay walang kinalaman kay Huang Xiaolong dahil isa na siyang eksperto sa Saint Realm. Ipinikit ang kanyang mga mata, ginaya ni Huang Xiaolong ang mga galaw ng ikawalong galaw sa kanyang isipan. Makalipas ang ilang sandali, tumalon si Huang Xiaolong sa hangin, lumabas sa glen. Ang mga blades ng Azure ay nasa kanyang mga kamay, umuusad palabas. Marami ang napakalamig na blade na ilaw ay pinatay, umiikot ng napakabilis habang nag-iipon sa hugis ng bundok. Kasabay nito, sa gitna ng Blade Mountain na ito, ang mga blade lights ay patuloy na umiikot, na nagdare ng apoy ng Azure sa hangin. Ang mga apoy ng Azure na ito ay dumaong sa gilid ng Blade Mountain, na bumubuo ng dagat ng apoy. Ito ang ikawalong paggalaw ng Azure Sword Skill, Mountain of Knives, Sea of Fire. Ngunit ito ang unang pagtatangka ni Huang Xiaolong, at hindi pa niya naiintindihan ang esensya ng paglipat. Sa makatuwid, hindi niya naipakita ang tunay na momentum ng Mountain of Knives, Sea of Fire. Sa sandaling nahawakan ng isa ang tunay na layunin ng paglipat na ito at naabot ang malaking pagkumpleto, na may isang alon ng mga talam, sa pamamagitan ng pagmamanipula sa kalawakan, ang isa ay maaaring bumuo ng isang bundok ng kutsilyo at dagat ng apoy na sumasaklaw sa 10,000 milya, ayon sa kanilang kalooban. Ito ay isang hindi mahuhulaan na pag-atake na nagpahirap sa mga kaaway na ipagtanggol o kontrahin. Pagkatapos ng unang pagtatangka, ipinikit ni Huang Xiaolong ang kanyang mga mata, nag-alala at nagmuni-muni bago gumawa ng susunod na pagtatangka. Paulit-ulit, unti-unti, ang talim na bundok na iyon ay tumaas, habang ang dagat ng apoy ay lumawak pa. Sa kalooban, maaari itong lumitaw kahit saan sa loob ng ilang milyang radius mula sa Huang Xiaolong, anumang oras. Si Huang Xiaolong ay nag-practice ng higit sa 2 oras bago huminto. Maya-maya, may narinig na boses. Kuya, anong sword skill yan? Napakaganda. Tumingin si Huang Xiaolong, gising si Lil Tian, nakasquat malapit sa entrance ng glen at pinapanood siyang nagsasanay. Tumawa si Huang Xiaolong na may bahagyang pait, maganda. Ito ang unang beses niyang marinig na may pumupuri sa kanyang Azure sword skill na maganda. Ito ang Azure sword skill. Nakangiting sabi ni Huang Xiaolong. Ang hakbang na iyon na ginawa ni Sovereign ngayon ay dapat ang ikawalong paglipat, Mountain of Knives, Sea of Fire, tama ba? Tanong ni Zhang Fu. Tumango si Huang Xiaolong, oo. Bilang kaliwa at kanang tagapag-alaga ng pintuang daan ng Azure, hindi nagulat si Huang Xiaolong na may kaalaman sina Zhao Shu at Zhang Fu tungkol sa Azure sword skill. Hindi rin siya nag-aalala sa ibang nanonood sa kanya na nagsasanay. Ang pangunahing kinakailangan para sa pagsasanay ng Azure sword skill ay ang Azure tactics. Kahit na sinubukan ng isang tao na tularan ng mga galaw, magmumukha lang itong magkatulad, ngunit hindi maipakita ang tunay na kapangyarihan ng mga galaw na ito. Bumalik si Huang Xiaolong sa lupa habang ang Blades of Azure ay bumalik sa gilid ng kanyang mga braso. Natatawang sinabi niya kay Lil Tian, bata, na naginip ka ba ng inihaw na tyrant boar kagabi? Napakamot ng ulo si Lil Tian, baka sa kanyang malambing na mukha ang pagkamahiyain. Pang-aasar ni Huang Xiaolong, dapat ba tayong ipagpatuloy ang pagkain ng inihaw na karne ngayong gabi? Natuwa si Lil Tian nang marinig iyon, great, kuya, napakabait mo. Ang sagot niya ay nagdulot ng tawa ng 3 pang tao. Maya-maya pa ay umalis na silang 4 sa glen, papunta na sa kanilang lakad. Ang araw ay sumikat ng maliwanag, ang may batik-batik na sikat ng araw ay pinalamutian ang kagubatan sa pamamagitan ng mga puwang ng mga dahon. Napakabilis, 3 araw ang lumipas. Sa 3 araw na ito, ang grupo ni Huang Xiaolong ay naglalakbay sa araw at nagpapahinga sa gabi, umiinom ng alak at nagpipiste ng inihaw na karne. Pagkatapos ng masarap na pagkain, pumasok si Huang Xiaolong sa Zumi Temple upang obserbahan ang 12 primordial na banal na estatwa ng dragon upang isagawa ang 12 anyo ng Dragon God. Ang pangunawa ni Huang Xiaolong sa 12 forms of the Dragon God ay tumaas ng malaki sa huling 3 araw. Ngayon, sa bawat pag-atake, ang Dragon Chi ni Huang Xiaolong ay nakabuo ng 4 na Divine Dragon. Yellow, Apoy, Asher, at ang Puting Dragon.
Kapag nakabuo si Huang Xiaolong ng 12 Divine Dragon sa bawat pag-atake, ang 12 forms of the Dragon God na ito ay maituturing na nakamit ang major completion. Ito ay isang misteryo kung ito ay dahil sa Dragon Pearl na isinama sa katawan ni Huang Xiaolong o dahil sa kanyang bagong katawan ay itinayo muli ng Dragon Pearl at tunay na Dragon Essence, ngunit napansin ni Huang Xiaolong na ang lahat ay naging maayos habang nagsasanay ng 12 anyo ng Dragon. Diyos, nagbibigay sa kanya ang ilusyon na itong 12 forms of the Dragon God ay espesyal na iniikma para sa kanya. Sa pangkalahatan, ang mga diskarte at kasanayan sa paglilinang ng Dragon Clan ay maaari lamang gawin ng lahi ng Dragon, ngunit ito ay naiiba para kay Huang Xiaolong. Sa katunayan, kapag nagsasanay, pakiramdam niya ay siya ang reincarnation ng Ancient Dragon God. Gumalaw ang magkabilang kamay niya, at 4 na Divine Dragon ang nabuo mula sa Dragon Chi, Yellow, Apoy, Asher, at ang puting dragon ay lumangoy sa paligid ng Zumi Temple, umuungal at umaatake. Ang maluwag na bulwagan ng templo ay nalubog sa isang malakas na kapangyarihan ng dragon. Pagkalipas lamang ng 2 oras, sa wakas ay tumigil si Huang Xiaolong. Nang gawin niya ito, lumunok siya ng Dragon Buddha Pill at umupo para magnilay habang pinipino ang pellet. Nagsasanay sa Zumi Temple, napansin din ni Huang Xiaolong na ang pag-inom ng Dragon Buddha Pill sa loob ng 10 Buddha Formation ay mas epektibo kaysa sa pag-inom ng iba pang pellets, tulad ng Sky Dragon Pill o Golden Jade Sea Dragon Pill. Sa lalong madaling panahon, lumipas ang 1 oras. Huang Xiaolong ay tapos na sa pagpino sa mga nakapagpapagaling na katangian ng Dragon Buddha Pill. Sa bilis na ito, pagkatapos ng 1 pang buwan o higit pa, maaari na akong makapasok sa 4th Order Saint Realm. Pagtatansya ni Huang Xiaolong. Ang kanyang cultivation ay nasa pinakamalayong punto ng peak late 3rd Order Saint Realm. Tumayo si Huang Xiaolong, kinuha ang Golden Dragon Pill Refinement Tactic na iyon. Mula nang makuha niya ang taktika mula sa mga guho ng Ancient Dragon Clan, hindi niya ito tiningnan kahit isang beses. Sa mga araw na ito ng paglalakbay, naunawaan ni Huang Xiaolong mula kina Zhao Shu at Zhang Fu na ang pagpipino ng pil ay isang mahalagang kakayahan para sa isang eksperto sa Saint Realm. Ang dahilan ay pagkatapos na maabot ang Saint Realm, mas mahirap na palakasin ang lakas ng isang tao. Ang isa sa pinakamaikling at pinakamadaling paraan ay ang pagpipino ng tableta. Malaki ang naging papel ng mga Divine Grade Spirit Pellets sa paglilinang ng isang eksperto sa Saint Realm. Gayunpaman, walang maglalagay ng Divine Grade Spirit Pellets sa mga auction house, kaya napilitan ang mga eksperto sa Saint Realm na pinuhin ito mismo. Hindi alam ni Huang Xiaolong kung saan ginawa ang manual na ito ng Gold Dragon Pill Refinement Tactic, ngunit nanatili itong matibay sa mga milenyo, na hindi nagpapakita ng mga palatandaan ng pinsala, pagdidilaw, o pagguho sa paglipas ng panahon. Pinasa ni Huang Xiaolong ang una hanggang huling mga pahina sa ilang mabilis na sulyap, ngunit mayroon lamang 12 mga pahina. Hindi nagtagal ay natapos na ni Huang Xiaolong ang pagbabasa nito. Napatulala si Huang Xiaolong nang matapos siya. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hanggang dito na lang muna mga masters. Salamat sa pagsubaybay mga lods. Abangan lamang ang kasunod na episode ng hindi magagapi dito sa ating channel. Kwentong Nobela.